Oh, Esther, mukhang napapadalas na yung pagdudul mo tuwing umaga. Nagdadalang tao ka ba? Masama lang pong pakiramdam ko, Tia Leticia. Nagdadalang tao? Naku, hindi po. Wala nga akong nobyo at kahit ng mga kaibigan lalaki eh. Sigurado ka ba, Esther? Halika nga, tingnan ko yung pulso mo sa bandang leeg. Hindi magandang kutob ko dyan sa pagduduwal-duwal mo, ah. Si Tian talaga? O ito, tingnan mo na po yung pulso ko hanggang sa magsawa ka po. Wala nga po kong nobyo. Paano ako mabubuntis? Ano ko? Si Birheng Maria? Teka. Normal naman ang bilis ng pulso mo, ah. O siya, sige. Ang mas mabuti mong gawin, maligo ka. Baka dala lang yan ng init sa loob ng katawan mo. Mamaya po, Tia Leticia. Magbubunot pa kasi ako ng damo sa hardin ng mga bulaklak natin eh. Ilang linggo ko na rin po kasing hindi naasikaso yon. Ay, ikaw ang bahala. Basta, huwag kang maliligo ng pagod. Ang likod mo ha, baka ubuhin ka. Sige po, Tia Leticia. Masusunod mo ang sinabi mo. Matapos ang usapan nila, bumaba na sa kanilang bahay si Esther. Pagkababa niya, sinimulan agad niya ang pagbubunot ng ligaw na damo sa hardin. Habang ginagawa niya yon, napaisip siya patungkol sa kanyang mga yumaong magulang. Laking pasasalamat na lang niya dahil kinupkup siya ng tiyahin niyang babaylan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang may nahulog na bulaklak sa tabi niya. Kinuha niya yun at tiningnan ng maigi. Napakunot noo siya sapagkat hindi yun nagmula sa kanyang hardin. Ano? Nagustuhan mo ba ang bulaklak? Sino yung nagsasalita? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Huwag mo nga akong pinaglalaruan. Magpapakita ako sa iyo pero hindi sa ngayon. Balang araw, magkakaharap din tayo. Sa ngayon, alagaan mo ang sarili mo at ang ating magiging anak. Pinagsasabi mo dyan. Magpakita nga sa akin, oy. Hindi na muna. Sapat na sa akin na nakikita at nagagabayan ka nang hindi mo ako nasisilayan. Sa mga susunod na buwan, Esther, mas lalaki pa ang tiyan mo. Huwag ka matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi ako buntis, no? At hindi ako nagdadalang tao sa anak mo. Paano naman ako mabubuntis niyan? Hindi ka nga nagpapakita sa akin eh. Hindi nga kita ramdam. Sige. Kung gusto mo talaga akong maramdaman, ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag kang didilat hanggat hindi ko sinasabi. Sige, kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin ko. Nang ipikit ni Esther ang mga mata niya, naramdaman niya ang paghaplos sa kanyang muka. Ilang beses niyang sinubukang imulat ang mga mata para makita kung sino ang nasa harapan niya. Pero hindi niya ito magawa. Habang inahaplos ng lalaking nakausap niya ang kanyang pisngi, naramdaman niya ang init ng palad nito. Napansin din niya ang marahang pagtibok ng tiyan niya na animoy dinaluyan ng kuryente. Pwede na ba akong tumilat? Gusto ko malaman kung sino ka talaga eh. Malalaman mo rin, Esther. Pero hindi sa ngayon. Kailangan maging sikreto ang ugnayan natin. Marami ang tututol. At kapag malaman nila na anak ko ang dinadala mo, sigurado na... Ano ka ba, Esther? Akala ko ba maglilinis ka ng hardin mo? Bakit nakatayo ka lang dyan at nakapikit pa? Sige na, maligo ka na ron. At ako nang bahalang tumapos nito. Oh, wala po kayong lakad, Tia. Sandali, nakita niyo po ba yung lalaking kausap ko dito? Lalaking kausap? Wala naman ah. Ano ko, huwag mong sabihin na meron kang pinagpapantasyahan. Teka nga, mukhang ibang amoy ng hangin ah. Napakainit at parang malansang dugo. Wala naman ah. Malansa at mainit? Ano naman pong ibig sabihin niyan, Tia Leticia? Ang alam ko, kapag ganyan ang simoy ng hangin, merong presensya ni Malandok, ang Diyos na mga ngaway at mandirigma. Teka, kaya po ba nila makipag-usap ng hindi nakikita, Tia?
Diyos sila, Esther. Kahit ano nasakop ng kanilang kapangyarihan, makakaya nilang gawin. Bakit? Nagparamdam ba si Malandok sa'yo? Ay, wala naman po, tiya. Pero kung magpaparamdaman siya o magpapakita, ipapaalam ko kagad sa inyo. Mas mabuti pa nga. Kailangang hindi siya makalapit sa'yo. Isang malupit na Diyos si Malandok. Kinatatakutan siya ng mga kalaban niya. O siya, sige na. Umakyat ka na ron para maligo. Ako nang tatapos sa ginagawa mo rito. Napatango na lang si Esther sa tiyahin niya. Noon din, nagpasya siyang pumasok sa kanyang bahay para maligo. Nasa kalagitnaan siya ng pagligo nang maalala niya ang sinabi ng tiya Leticia niya patungkol sa Diyos na si Malandok. Napatulala siya at agad na napaisip patungkol sa nakausap niya na hindi naman niya nakikita. Nakaramdam siya ng kaba, kaya binilisan niya ang kanyang kilos. Nang makapagbihis na siya, Esther, kalimutan mo na lang pala yung patungkol kay Malandok. Basta nga bilin ko sa iyo ha. Huwag kang basta-basta lalapit sa mga taong hindi mo kakilala. Mahirap na. Hindi natin alam kung ano ang pakay ng ibang tao na pumupunta rito. Sige po, Tia Leticia. Teka, paano naman po ninyo nasabi yan? Isa akong babaylan, Esther. Marami akong kalaban. Hindi lang mga taong gumagawa ng masama sa kanilang kapwa, pati na rin ang mga elemento na gustong manakit ng tao. Ganun po ba yun? Teka tiya, bakit ba parang pamilyar sa iyo si Malandok? Ano bang meron sa sinaunang Diyos na yan? Alam mo, Esther, ang tatay namin, ang lolo mo, isa siyang kadiwa ni Malandok. Siya ang naging instrumento ng Diyos na yan para puksain ang mga masasamang elemento rito. Tumugi siya ng mga aswang at ang bawat laban niya, napagtagumpayan niya. Lahat po ng yun ay dahil kay Malandok? Ano po bang kadiwa? Oo, lahat ng yon. Tama ang iniisip mo. At ang kadiwa naman ay ang kinatawan. Siya ang nagre-representa ng isang diwata o Diyos. Kapag ang tao ay naging kadiwa, magkakaroon din siya ng pambihirang kakayahan. Teka po, kung naging kadiwa si Lolo, ano naman po ang naging kapalaran ni nanay at tatay? Ay, kung ako lang ang tatanungin, ayaw ko na sanang sabihin sa iyo ang patungkol sa kanila. Pero malaki ka na, hindi ko may tatago sa iyo ang bagay na yan. Lalo pa at karapatan mo ring malaman kung ano ang totoo. Bakit po? Ano po bang nangyari sa kanila? Ang mga magulang mo ay mga manunugis din. Na-impluwensyahan sila ng lolo mo. Yun nga lang, dahil mas mahina sila kesa sa mga aswang, natalo sila. Dinala ang kanilang mga bangkay sa kuta ng mga aswang at doon sila pinagpiestahan. Talagang napakademonyo nila. Saan ang kuta nila? Gusto ko malaman at nang mabawi man lang kahit mga buto nila nanay at tatay. Huwag mo nang alamin. Lubang delikado para sa isang kagaya mo ang pumunta roon para lang sa kanyang misyon. Pero hindi ko po pwedeng pabayaan na lang ang mga labi nila roon. Kung kailangan kong gumanti sa mga nilalang na pumatay sa mga magulang ko, gagawin ko. Pabayaan mo na yon, Esther. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang mangyari yan. Sigurado ko na tahimik na ang kaluluwa ng mga magulang mo. Ang gawin na lang natin, ipagdasal natin sila na sana'y gabayan nila tayo. Bakit naman po pababayaan? Hindi porkit babae ako, hindi ko na kayang gumanti. Pero hindi sa lahat ng sandali kailangan nating gumanti. May mga bagay na kailangan pabayaan na lang para hindi na lumaki pa ang gulo. Humanda sila kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Kahit na babae lang ako, uubusin ko silang lahat. Huwag lang sanang mag-cross ang landas namin. nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang muling maduwal si Esther. Sa pagkakataong yun, nakaramdam siya ng pagkahilo. Maglalakad pa sana siya para pumunta sa upuan, pero bago pa man siya makaupo, nawalan siya ng malay.
Nang bumalik na ang kanyang ulirat, iminulat niya ang kanyang mga mata. Pero nagtaka siya kung bakit wala siya sa kanilang bahay. Sa halip, nasa loob siya ng kagubatang may maraming mga insekto na lumilipad at kumikinang. Nasaan ako? Bakit wala ako sa bahay namin? Bakit ako napunta rito? Nandito ka sa tirahan ko, Esther. Ang gubat na ito ay nasa paanan ng bundok. Sino ka? Bakit mo ako dinala rito? Pauwiin mo na ako. Baka hinahanap na ako ng tiyahin ko. Ako si Malandok. At dinala ko rito ang iyong dungan para makita mo ako. Hindi ako po pwedeng magpakita sa iyo ng harapan sa pisikal na mundo, sapagkat marami ang pwedeng mangyari sa inyo ng aking anak. Teka, ikaw ba yung nakausap ko sa tapat ng bahay namin? Ikaw ba yung nagpupumilit na buntis ako at ama ng dinadala ko? Hindi ako buntis. Oo, ako yon. Hindi mo pa malalaman kung totoo o hindi ang sinasabi ko. Pero sa oras na lumaki ang iyong tiyan, doon mo mapapatunayang tama ako. Hindi to maaari. Hindi ako buntis. Wala nga akong nobyo eh. Buntis ka, Esther. Kaya nga kita pinag-iingat eh. May mga aswang na maghahangad sa sanggol na yan. Kukunin nila yan sapagkat gusto nilang makuha ang kapangyarihan niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong hindi ako buntis? Kung mabubuntis man ako, anak yun ng aking pakakasalan, ng aking asawa, hindi ng isang kagaya mo. Wala ka nang magagawa pa. Nasa sinapupunan mo na ang magiging anak natin. Ingatan mo na lang yan at huwag kang papayag na kunin nila yan sa'yo. Magiging magiting na mandirigma siya at siya ang magiging tagapagligtas ng mga tao laban sa mga alagad ni Sitan. Mga alagad ni Sitan? Sino mga yon? Mga masasamang nilalang. Wala silang ginawa kundi ang manakit ng tao. Pakiusap, ibalik mo na lang ako sa katawan ko. Gusto ko nang makauwi. Ayaw ko na rito. Pauuwiin kita. Pero ipangako mo na iingatan mo ang anak natin. Kung yan ang magiging daan para pakawalan mo ko dito, sige. Kahit na hindi naman ako buntis, nangangako ko na iingatan ko ang anak natin. Ipikit mo ang mga mata mo, Esther. Sa pagdilat mo, ibabalik ka sa katawan mo. Dulot ng kagustuhan niyang makabalik na sa katawan niya, sinunod ni Esther ang sinabi ng lalaking nagpakilalang Malandok. Pagkadilat niya ng mga mata niya, napalunok siya ng laway nang malamang nandun na siya sa loob ng kanilang bahay. Nakabangon siya at nang makita siya ng tiyahin nila, halos mapalundag yun sa tuwa. Pinakababo ka ng sobra, Esther. Akala ko'y hindi ka na magigising pa. Halos 3 araw at gabi ka nang walang malay ah. 3 araw po? Mukhang ilang saglit lang naman ang pakikipagkwentuhan ko sa Malandok na yon. Aba hindi! 3 araw kang hindi nagising. Teka, tama ba narinig ko? Nakausap mo si Malandok. Huwag mong sabihin na siya ang tumangay ng dungan mo para makausap ka niya. Sa palagay ko nga po, ganun nga ang nangyari. Pagkagising ko po kasi, nasa ibang lugar na ako. Nagulat na lang ako nang makita ko ang isang lalaki na may suot na bilang at maraming batok ang katawan. Nagpakilala siya bilang si Malandok. Teka, sigurado ka bang nag-usap lang kayo? Wala ba siyang ibang ginawa sa iyo? Baka pinagsamantalahan ka na niya. Wala po, tiya, pero may sinabi siya sa akin na isang bagay na malabo mangyari. At ano naman yon, Esther? Ano? Nagdadalang tao ka at siya ang ama? Teka, paano niyo po nalaman na yan ang sinabi niya sa akin? Kung ganon, yan nga ang sinabi niya sa iyo. Ano pa nga bang sinabi niyang iba? Sinasabi ko na nga ba may kakaibang nangyayari sa iyo eh. Yun lang naman po, pero pinag-iingat niya ako dahil susubukan daw na kunin ng mga aswang ang sanggol sa sinapupunan ko. Kung totoo man ang sinasabi niya, ibig sabihin nasa panganib ang buhay mo at ang sanggol.
Ay teka, paano ba ito? Baka kung ano nang gawin sa atin ng Diyos na iyon. Kung ganun po, pati ikaw po naniniwala na buntis ako? Oo, pamangkin ko. Nung mahawakan ko ang pulso mo sa bandang leeg, hindi karaniwan ang pintig nun. Nang una, inisip ko na walang laman ang tiyan mo. Pero nang may mga palatandaan ng presensya na malandok sa paligid, nagkaroon ako ng kutob na nagdadalang tao ka nga. Ano pong gagawin ko, Tia Leticia? Kapag nalaman ng mga aswang na nagdadalang tao ako, sigurado na papatay nila ako para makuha ang saggol. Ano po kaya kung ipalaglag ko na lang ito? Marunong din naman po kayo, hindi ba? Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Esther! Anak ng isang Diyos ang dinadala mo. Kapag ipinalaglag ba yan, magagalit siya. Hindi mo gugustuhin magalit ang Diyos na katulad ni Malandok. Ano pong kailangan nating gawin? Sa ngayon, wala muna. Hanggang ligtas pa tayo rito sa dayong ito. Wala pa namang aswang nakakaalam na nagdadalang tao ka eh. Paano naman po kung malaman nila? Baka pati kayo ay madamay. Isa akong babaylan. Hindi nila ako madaling matatalo. Pero kung malagay man tayo sa alanganing sitwasyon, aalis na tayo rito. Aalis po? Saan naman po tayo pupunta? Hindi ko alam, Esther. Pero mas mabuting ang sa lugar ng maraming tao tayo pumunta. Kailangang hindi tayo mapansin ng mga aswang kung nagkataon. Ano po kaya kung ngayon mismo alis na tayo? Natatakot po ako, Tia Leticia. Hindi po ako handa magdalang tao. At lalong hindi ako handa sa panganib na posible nating susuungin. Ako rin. Hindi rin ako handa. Pero wala na tayong magagawa. Nandito na tayo sa sitwasyong ito. Harapin na lang natin ng buong tapang. Alam ko na hindi tayo pababayaan ni Malandok. Sana nga po, Tia Leticia. Natigil lang ang kanilang usapan na magreklamo si Esther na nauuhaw siya. Noon din, nagpaalam si Aling Leticia para kumuha ng tubig. Nang mag-isa na lang, napahawak si Esther sa kanyang tiyan. Nakaramdam siya ng magkahalong takot at pananabik dahil sa hindi niya inaasahang pagbubuntis. Napabuntong hininga na lang siya at napaisip na wala na siyang magagawa kung hindi ang tanggapin ng kanyang kapalaran. Ilang sandali pa, bumalik si Aling Leticia na may dalang isang basong tubig. Eto Esther, uminom ka muna at nang mapawi ang uhaw mo. Maraming salamat po, Tia Leticia. Siya nga pala, kumusta ang pakiramdam mo? Wala bang masakit sa iyo? Wala naman po, Tia. Nahihilo lang po ako ng kaunti. Baka kailangan ko lang talaga ito ng pahinga. Mas mabuti pa nga magpahinga ka na muna. Kailangan makabawi ka ng lakas. Baka sa susunod na araw kasi, aalis ako para manggamot sa kabilang baryo. Kung gusto niyo po, samahan ko po kayo, Tia Leticia. Huwag na, Esther. Magpahinga ka na lang dito. Kailangang hindi ka masyadong mapagod. Uuwi rin naman ako pagkatapos ng gamutan. Pero wala naman po akong gagawin dito, Tia. Alam nga naman po na buong araw akong hihilata rito. Sasama na lang ako at nang may aalalay sa inyo. Ikaw ang bahala. Kung magiging maganda ang pakiramdam mo, sige. Pero kung medyo nahihilo ka pa rin, dumito ka na lang sa bahay. O siya, maiwan na muna kita at may gagawin pa ako sa labas, ha? Magpahinga ka na muna rito, Esther. Sige po, Tia. Maraming salamat po. Dahil nakaramdam ng antok si Esther, minabuti niyang umidlip ulit. Umasa siyang muli niyang makikita si Malandok. Pero hanggang sa tuluyan na siyang nagising ulit, hindi siya ulit nakapunta sa lugar kung saan siya dinala ng Diyos ng digmaan. Nang mapagtanto niyang madilim na ang paligid, bumangon siya at pumunta sa kusina. Saktong naghahain na si Aling Leticia para sa kanilang hapunan, kaya tinulungan na niya ito. Nung kumakain na sila, pareho silang natigilan nang makarinig sila ng paghuni ng tiktik sa paligid. Huwag mo nang pansinin ang ingay na yan. Baka napadaan lang yan dito. Huni po yun ng aswang, hindi po ba? Hindi po kaya ako ang pakay niyan? Oo, tama ka. Huni nga yan ng aswang. Pero hindi ko masasabi na ikaw ang pakay niyan.
Hindi pa nila gaanong maamoy ang sanggol na nasa sinapupunan mo. E paano po kung malaki na ang tiyan ko? Sigurado na maamoy na nila ang laman nito, tiya. Huwag kang mangamba, Esther. Pag dumating na ang araw na yan, sisiguraduhin natin na walang aswang na makakalapit dito sa bahay. Kailangan natin protektahan ng sanggol. Baka siya pa ang magtanggol sa atin balang araw, hindi ba? Yan din po ang binanggit sa akin ni Malandok. Ang dinadala ko raw ay ang magiging tagapagtanggol natin laban sa mga masasamang elemento. Kung ganon, hanggat hindi pa niya kayang protektahan ng sarili niya, tayo ang poprotekta sa kanya. Sigurado na hahabulin siya ng mga aswang at papatayin. Hindi ako papayag na mangyari yan. Kahit na ikamatay ko yon, poprotektahan ko ang sanggol na dinadala ko. Anak ko ito, at hindi ko hayaang patayin lang na kung sino. Oo, hindi pa ako handa, pero walang inang matitiis ang kanya. Pagkatapos nilang kumain, napansin ni Esther na nawala na rin ang paghuni ng tiktik. Dahil dito, nakakampante siya sa sinabi ng tiyahin niya na napadaan lang yon at hindi siya ang pakay nun. Nung maligpit na nila ang pinagkainan nila, naglatag na sila ng banig at nagsimula ng magpaantok. Kalaunan, parehong nakatulog si Esther at ang kanyang tiyahin. Kinabukasan, Ano, Esther? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Kung hindi pa manatili ka na lang muna rito. Baka kasi kung mapano ka sa daan mamaya, mahirap na. Mukhang mabuti na rin naman po kahit papaano, tiya. Pwede na po ba akong sumama sa inyo? Hindi naman po tayo aabuti ng gabi, hindi ba? Yan ang magiging problema natin. Hindi ko alam kung ilang tao ang magpapagamot. Siya, sige. Mas maigi siguro kung dumito ka na lang sa bahay. Mas ligtas ka rito. Pero paano naman po kayo? Wala po kayong magiging alalay, tiya. Ay, ayos lang ako. Ang importante, ligtas ka rito. Baka mamaya harangan pa tayo ng aswang. Malagay pa kayo sa peligro ng sanggol na nasa sinapupunan mo. Sige po, tiya. Mas mabuti nga po siguro para may maiwang tao rito. Yan din ang iniisip ko. Sige na. Nakapagluto na rin naman ako. Ikaw nang bahala dito, ha? Aalis na ako. Sige po, tiya. Huwag ka magpapapasok dito ng kahit na sino, ha? Opo, masusunod po, tiya. Sige po, mag-iingat po kayo. tinanaw na lang ni Esther ang tiya Leticia niya habang papalayo. Nang tuluyan ng makalayo ang babaylan, napakunot noo ang dalaga. Napasa po siya sa kanyang tiyan hanggang sa halos maupo na siya dahil sa sakit nito. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakarinig siya ng malalakas na pagkatok sa kanilang pintuan. Susubukan pa sana niyang lapitan ng pintuan pero biglang itong bumukas. Tumambad sa kanyang isang matipunong lalaki na may mga batok sa katawan. Habang papalapit yon sa kanya, lumakas ang kabog ng puso niya. Sino ka? Bakit ka persang pumasok sa bahay namin? Malma ka lang, Esther. Ako ito, si Malandok. Ikaw? Pero bakit ibang anyo mo nung makita tayo? Ano nangyari sa iyo? Isa akong Diyos at kaya ko magpalit ng anyo kahit na anong nilalang na gusto ko. Nandito ako para balaan ka. May binabala ka mga aswang laban sa iyo. Hanggat maaari, huwag kang lumabas kapag sumapit na ang gabi. Pinabalak? Ano naman yun? Gusto nilang kunin ng sanggol kahit na nasa sinapupunan mo pa lamang yan. Hindi na sila makapaghintay ng iyong panganganak, Esther. Kung ganon, anong dapat naming gawin? Aalis na ba kami rito? Walang may dudulot na mabuti kung aalis kayo rito. Kahit saan kayo magpunta, susundan kayo ng mga aswang. Nasa sinapupunan mo ang makapagbibigay sa kanila ng walang hanggang lakas. Kaya hindi ka nila tatantanan. Anong dapat naming gawin? Dumito lang kayo. Ihanda lang ninyo ang sarili ninyo sa posibleng mangyari. Poprotektahan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Inalalayan ng nagkatawang tao na si Malandok si Esther. Pinahiga niya ito sa mahabang bangko na gawa sa kawayan.
Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid. Nagpaalam si Malandok at saktong pagkaalis niya, dumating din si Aling Leticia. May maraming kalmot ang kanyang katawan at punit ang kanyang damit. Kita rin ni Esther na pagod ang tiyahin niya, kaya inalalayan niya ito para makaupo sa bangko. Tia Leticia, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang sitwasyon ninyo? Huwag mo pong sabihin na hinarang po kayo ng aswang. Yan nga ang nangyari sa akin, Esther. Mabuti na lang at nakagat ko ang daliri niya sa paa. Kung hindi, baka nagtagumpay siya sa pambibiktima sa akin. Kung hindi lang sana ako pagod, baka nadihado pa siya sa akin. Ano po nangyari sa aswang nung kagatin niyo po siya sa daliri niya? Ayun, biglang nagbago ang anyo. Nang titingnan ko saan ang itsura niya, tinakpan niya ito. Hindi na rin siya nanlaban. Tumakas nga siya nang sinubukan kong hugutin ang patalim ko eh. Napakaduwag naman pala ng aswang na yun, Tia. Teka, gamutin muna natin ang sugat mo. Ano po kaya ang pake ng aswang na yun sa'yo, Tia? Yan ang hindi ko pa alam. Siguro, baka naisip niyang sagabal ako sa kanilang plano. Mabuti na nga lang at iisa lang siya. Malamang, kung marami sila, baka nalagay na rin ako sa alanganin. Baka po nasundan kayo dito, Tia. Baka may iba pa palang mga aswang na nagmamanman sa inyo. Hindi lang ako sigurado, Esther. Pero sa palagay ko, wala naman. Wala akong naramdamang sumusunod sa akin kanina. Diyos ko, sana wala ngang nakasunod sa inyo, Tia. Baka po kung ano nang mangyari sa atin kung nagkataon. Huwag ka mag-alala. Kahit na puno ng kalmot ang buong katawan ko, kaya ko pa naman lumaban. Huwag kang mataranta. Makakasama yan sa sanggol na nasa sinapupunan mo. Ginamot ni Esther ang mga sugat ng kanyang tiyahing babaylan habang nakikipagkwentuhan patungkol sa mga aswang. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nila nang makarinig sila ng mga kaluskos sa paligid. Pareho silang natigilan at nagmatsyag sa kung anumang posibleng nangyayari. Walang ano-ano, may narinig silang pag-angil. Sinundan niyo ng ingay na parang may nasasaktan. Kaya sumilip na sila sa bintana. Tia Leticia, tingnan po ninyo. May 5 nilalang na nakikipaglaban sa isang lalaking may batok ang buong katawan. Hindi, si Malandok yan. At sigurado na ang mga kalaban niya ay mga aswang. Kung gayon, nasundan ako ng mga nilalang na yun dito. Mabuti na lang nandito't nakabantay sa paligid ng Diyos ng digmaan. Kung ganun po, totoo ang sinabi niya sa akin, Tia. Babantayan niya ako at hindi niya pababayaan ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Siguro nga, Esther. Mabuti kung ganun at mababawasan na ang aking pag-aalala. Ayun, tingnan mo. Parang mga papel lang ang mga aswang na kalaban niya. Naihahagis lang kung saan-saan. Teka, may iba pang aswang na paparating, Tia. Tama ang sinabi sa akin ni Malandok. Tutungo dito mga aswang at susubukan nilang kunin ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Hindi maaari. Sandalit kukunin ko ang aking tabak. Tutulong ako sa pagpatay sa mga aswang na yan. Huwag na po. Hayaan na lang natin ang Diyos ng digmaan ang pumuksa sa kanila. Baka po kung mapano pa kayo eh. May mga sugat pa kayo sa katawan at nasisiguro kung mahina pa kayo, Tia Leticia. Pero baka kung mapano siya. Marami pa ang mga aswang na paparating at baka buong puwersa na ng kalaban ang susugod dito. Kaya-kaya yan ni Malandok. Isa siyang Diyos, hindi ba? Eh, tama ka. Pero ang bawat bagay dito sa mundo ay may hangganan. Maswerte lang siya kung hindi pa ipinapanganak ang nilalang natatalo sa kanya. Ganito na lang po. Kung gusto talaga ninyong tumulong, hintayin na lang po ninyo na malagay siya sa alanganin. Kapag ganon, mabaling na mga aswang ang pansin nila sa inyo. At magkakaroon din si Malandok ng pagkakataon para gumalaw. Oo, sige. Mas mabuti ang iniisip mo, Esther. Pinakiramdaman nilang dalawa ang naging laban ni Malandok at ng mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ibang aswang. Halos sumabay na sa naging bakbakan ni Malandok at ng mga nilalang ang kabog ng dibdib ni Esther. Subalit, nang makita niya kung paano naging madali sa Diyos ng digmaan ang pagpatay sa mga nilalang, nakampante siyang mauubos niya ito.
Nang lumaon, lahat ng mga aswang doon ay nabuwal sa lupa at hindi na nakagalaw. Noon din, parehong bumaba ang magtiyahin para puntahan si Malandok. Napatay ko na ang mga aswang na gustong lumusob dito. Ligtas na kayo, Esther. Maraming salamat po, Panginoong Malandok, sa pagtanggol sa aking pamangkin at apo. Alam ko na abala ka, pero binigyan mo pa rin ng panahon na pangalagaan sila. Oo nga, maraming salamat. Siguro kung hindi ka dumating, baka nagtagumpay na ang mga yon. May pinuno ba silang nagutos sa kanila? Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob ko na may koneksyon sila sa isang aswang na kung tawagin ay Godroom. Isang sinaunang aswang na pumapatay ng mga anak ng mga Diyos. Aswang na walang pisikal na katawan, pero napakalakas. Kung ganon, kailangan natin siyang makaharap at nang matuldukan na ang ginagawa niya. Mahihirapan lang kayo kung kayo mismo ang maghahanap sa kanya. Hayaan niyong akong gumawa ng paraan para mapuksa ang aswang na yon. Makakatulong din naman po ako kung sakali. Babaylan ako at matagal na rin ako sa ganitong larangan. Pero napakadelikado ng plano niyo. Kung kinakain ng aswang na yon ang anak ng mga Diyos, sigurado na malakas siya. Mahirapan tayo kapag hinarap natin siya. Wala akong pakialam. Diyos ako ng digmaan at lahat ng mga kalabang ko ay lumuluhod sa akin. Kung hindi luluhod ang Godroom na yon sa akin, pupugutan ko siya ng ulo. Kung nagawa nilang sumugod dito, sigurado po ako, Panginoong Malandok, na may iba pang aswang na pupunta rito. Huwag kayo matakot. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit na daliri ng mga aswang na yon, hindi ko papayagang makadampi kay Esther. Noong mga panahong yon, minabuti na Aling Leticia na sunugin ang mga bangkay ng aswang. Dahil malayo naman sila sa ibang kabahayan, alam nila na hindi mahahalata ng ibang tao ang kanilang gagawin. Matapos nilang sunugin ang mga bangkay, itinapon nila ang mga hindi tuluyang natupok ng apoy. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Aalis din ako at pupunta muna sa ibang lugar. May iba pang bagay pa ako na aasikasuhin. Hindi na rin naman magpapadala ng ibang tauhan dito ang Godroom sapagkat mararamdaman niyang naubusan natin ang mga yon. Maraming salamat, Malandok. Alam ko na hindi naging maganda ang una nating pagkikita dahil may alinlangan ako. Pero ngayon, buo na ang pananalig ko sa iyo. Salamat, Panginoong Malandok. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa pamangkin ko at magiging apo ko. Hanggat wala ka rito, ako muna ang magbabantay sa kanila. Mabuti pa nga. Hindi natin alam kung kailan ulit aatake ang mga aswang. Kailangan natin maganda para sa mga susunod na araw. Ano kaya kung tutungo na lang tayo sa Maynila? Doon maraming mga tao at sigurado na mahihirapan ng mga aswang na tuntunin tayo doon. Nagkakamali ka riyan, Esther. Matalas ang pandaman ng mga nilalang na yan. Kahit saan man tayo sumuot, mahahanap at mahahanap nila tayo. Ang kailangan nating gawin ay ihanda na lang ang ating mga sarili. Protektahan natin ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Sa pagbabalik ko rito, dadalang ko kayo ng inyong magiging sandata. Kailangan niyong magkaroon ng panlaban sa mga nilalang na posibleng mananalasa rito ulit. Salamat, Malandok. Malaking tulong yan kapag may panlaban kami sa mga aswang. Napatango na lang si Malandok sa sinabi ni Esther. Nagpaalam ang Diyos ng digmaan sa magtiyahin. At sa isang pagkisap ng mga mata ni Esther, naglaho si Malandok sa kanilang paningin. Pumasok na silang dalawa sa kanilang bahay at hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin sila makapaniwala sa nasaksihan nila. Dahil pagod ang tiyahin ni Esther, kumain na muna sila. Pagkatapos nito, naglatag sila ng banig para magpahinga. Alam mo, meron lang akong naisip ngayong gabi lang, Esther. Ano po yun, tiya? Alam mo kasi, parang mas mapapalapit tayo sa gulo kapag umaligid sa atin si Malandok. Diyos siya ng digmaan, at kahit saan siya pumunta, hahabulin siya ng gulo. Ano pong ibig niyong sabihin, tiya? Siguro tama ka, Esther. Mas makabubuti siguro sa atin kung pupunta tayo ng Maynila.
Doon, walang makakakilala sa atin. At kung masundan man tayo ng mga aswang, mahirapan sila sa paghahanap sa atin. Pero ang akala ko po, mas mabuti kung dito na lang tayo. Saka masusundan naman tayo ng mga aswang kahit saan tayo magpunta, di ba? Oo, tama ka, Esther. Masusundan nila tayo. Pero kung marami ang mga tao sa paligid, mag-aalangan silang lapitan tayo. Kayo po ang bahala. Kung ano pong sa palagay niyong makabubuti sa atin, yan ang gawin natin, tiya. Ay nako, pabayaan na nga muna natin yan. Sa ngayon magpahinga na muna tayo at nang makabawi tayo ng lakas. Hindi na rin naman siguro susugod ang mga aso ngayong gabi. Pagplanuhan na lang muna natin yung bukas pagkagising. Sige po, Tia Leticia. Inaantok na rin naman po kasi ako Kampante silang nakatulog ng gabing yon. Pagkagising nila, agad na nagkaroon ng mga pasyente si Aling Leticia. Tumulong na lang din si Esther sa kanyang tiya. At dahil sa pagiging abala nila, nakalimutan na nila ang plano nilang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, hindi na rin sila muling ginulo ng mga aswang. Dahil dito, hindi na nila naisip ang umalis sa kanilang nayon. Isang hapon, malaki na ang umbok ng tiyan mo, Esther. Kailangang magdoble ingat ka na. Sigurado na mas madali nang maaamoy ng mga aswang ang nasa sinapupunan mo. Yan nga rin pong inaalala ko Ano kaya kung ituloy na natin yung balak natin na umalis sa lugar na ito? Itataon na lang natin na may barkong dadaong dito at makikiusap tayo na kung maaari ay sumabay na tayo sa kanila sa pagpunta nila sa Maynila. Mahirap yung iniisip mo, Esther. Pero, sige, para sa kaligtasan mo at ng sanggol na nasa sinapupunan mo, gagawin natin yan. Bukas, maaga pa tayong aalis at pupunta sa dalampasigan. Makikipagsapalaran tayo. Sige po. Maraming salamat, Tia. Alam ko na hindi mo kami pababayaan kahit ano pa man ang mangyari. Ay parang anak na kasi ang turing ko sa iyo, Esther. At apo na rin ang turing ko sa sanggol na nasa tiyan mo. Huwag ka mag-alala. Pangako, poprotektahan ko kayo kahit na ano pa man ang mangyari. Talagang hulog po kayo ng langit sa akin. Kahit na wala na akong mga magulang, hindi kayo nagkulang sa pag-aaruga sa akin, Tia. Ay ganun talaga. Magkadugo tayo Walang ibang magdadamayan kung hindi tayong dalawa. O siya, sige na. Mas mabuti kung ihanda mo na ang mga dadalhin mong damit bukas. Bago pa man sumikat ang araw, aalis na tayo. Kayo po, kung gusto nyo, ako na ang pipili ng mga damit na dadalhin ninyo. Kahit wag na, Esther. Sapat na sa akin ang 2 o 3 damit. Sige po, Tia Leticia. Magdahan-dahan ka lang ha. Baka madulas ka dyan sa hagdanan. Mahirap na. napatango na lang si Esther sa tiyahin niya. Nang makarating na siya sa tapat ng pintuan, nakita niyang umalis ang Tia Leticia niya. Inisip niyang may kukunin lang ito, kaya hinayaan na muna niya yon. Pumasok siya sa kanilang bahay at inihanda niya ang mga damit na dadalhin niya. Pagkatapos nito, minabuti niyang lumabas para alamin kung nakabalik na ang tiyahin niya. Saktong pagkalabas niya, may nakita siyang isang matandang lalaki na papalapit sa kanya. Napansin niyang marami itong sugat sa katawan at kaawa-awa ang itsura niya. Deng, nandiyan pa si Leticia. Wala po, Lolo Ano pong kailangan nila? Gusto ko sanang magpagamot. Hindi na gumagaling to mga sugat ko. Palagay ko nabiktima ako ng kulam o barang. Baka po mamaya nandito na po siya. Ano pong pangalan niyo? Ako nga po pala si Esther. Ako naman si Cario. Teka, 2 lang ba kayo ng tiyahin mo nakatira rito? Opo, magmula nung mamatay ang mga magulang ko, siya na po ang kumukup sa akin. Hindi na rin kasi siya nakapag-asawa dahil itinunan niya ang panahon niya sa pagiging isang babaylan. Ay, ganon ba? Ang bango mo naman, Esther. Para kang hinog na langka. Teka, nagdadalang tao ka ba?
Mukhang medyo malaki na ang umbok ng tiyan mo ah. Opo, Tandang Karyo. Nagdadalang tao nga po ako. Saan naman ang ama niyan? Akala ko ba dalawa lang kayo ng tiyahin mo rito? Kasi po, kasi nasa ibang bayan po ang tatay ng dinadala ko. Doon siya nagtatrabaho. Akala ko kasi walang ama yan eh. May mga nakilala kasi ako na inanakan ng mga engkanto. Alam mo naman ang panahon ngayon. Hindi natin masabi kung sino ang dapat na pagkatiwalaan. Oo nga po. Teka, may naiwan po pala akong gawain sa loob ng bahay. Pwede bang maiwan ko na muna kayo rito? Mamaya lang, nandito na rin siguro si Tia Leticia. Tumalikod si Esther sa matandang lalaki. Nang magsimula na siyang humakbang, nakarinig siya ng mga yabag sa kanyang likuran. Napalunok ng kanyang laway ang babae at saktong pagalingon niya, nakatayo na sa tabi niya ang matanda. Umiip ito patungo sa kanya at sa hindi niya inaasahan, napatulala siya. Sinubukan niyang labanan ng kung anumang nararamdaman niya, ngunit hindi niya kinaya. Ano Esther? Kumusta ang pakiramdam mo? Para akong nakalutang sa ere na hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari sa akin? Wala naman. May gusto lang akong kumpirmahin mula sa iyo. Gusto ko makasiguro kung tama nga ang hinala ko. Sagutin mo ako, Esther. Sino ang ama ng dinadala mo? Si Malandok. Siya ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Sinasabi ko na nga bang isang Diyos ang ama ng nasa sinapupunan mo? Kaya pala ibang amoy niyan. Mas matapang, mas nakakatakam. Pwede ko bang mahawakan ang tiyan mo? Kayo po ang bahala. Kung ano ang gusto mo, yan ang masusunod. Sige, hawakan mo ang tiyan ko. Ngayon pa lang pwede ko na sanang kunin ang nasa sinapupunan mo eh. Pero mas gusto ko munang mas palakihin pa yan. Nakakatakam. Pero hindi pa pwede. Ano ba yung ginagawa mo sa tiyan ko? Bakit parang bumabuon na ang kuko mo? Balak mo rin bang kunin ng anak ko kagaya ng ibang aswang? Kung hinayaan ko lang ang sarili ko kanina ko pa kinuha ang sanggol mo. Pero mas magiging sulit yan kapag hinintay ko ang kabuwanan mo. Sa ngayon, sapat na sa akin na mamarkahan ng anak mo. Ha? Habang nakatulala si Esther at hinahayaan ng matandang lalaki na hipuin ang tiyan niya, dumating si Aling Leticia. Nakita niya kung paano manlisik ang mga mata ng matanda at kung paano ito maglaway habang nakasapu sa tiyan ni Esther. Nagmadali siyang lumapit sa dalawa at agad na tinabig ang kamay ni Tandang Karyo. Sino ka? Bakit mo hinahawakan ng tiyan ng aking pamangkin? Umalis ka na sa tabi niya! Alis! Pasensya ka na. Ikaw ba si Leticia? Gusto ko sanang magpagamot sa iyo. Magpagamot? Bakit? Ano bang sakit mo? Teka, bakit ka nakasapu sa tiyan ng Esther? Bakit nanlilisik ang mga mata mo at parang naglalaway ka? Tia Leticia, huwag po kayo magalit sa kanya. Ako po talaga may kasalanan. Pumayag po akong hawakan niya ang tiyan ko. Anong nangyayari sa iyo, Esther? Bakit parang inaantok yung mga mata mo? Hoy, tanda! Anong ginawa mo sa pamangkin ko, ha? Isa kang aswang, ano? Gusto mo siyang biktimahin, ano? Hindi. Nandito talaga ako para magpagamot. Wala akong masamang intensyon sa sanggol na nasa sinapupunan mo. Hindi ba, Esther? Tama po si Tandang Karyo, Tia Leticia. Wala siyang masamang binabalak sa akin. At bakit parang kinakampihan mo pa siya? Huwag mong sabihin na nasa ilalim ka na kanyang hipnotismo. Sandali nga lang. Tia Leticia, ano po nangyari? Wala po akong maalala. Sinasabi ko na nga ba Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Aswang ka nga! Humanda ka sa akin! Hintayin mo ako rito at kukuha ko ng itak! Sinundan na lang ni Esther ng tingin ng tiyahin niya. Agad ding nabaling ang kanyang pansin sa matanda nang marinig niya ang mabibilis na yabag nito papalayo. Noon din
sumakit ang tiyan ni Esther, kaya napasa po siya rito. Halos mapalumpasay siya sa lupa dahil sa sakit noon, pero pinigilan niya ang sarili niya. Sinikap niyang makalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng pintuan. Saktong mabubuwal sana siya nang masalo siya ng tiyahin niya. Esther, ayos ka lang ba? Teka, nasaan yung matandang lalaking yan? Nakatakas po siya, tiya. Pasensya na po. Hindi ko talaga alam kanina kung anong nangyari. Parang sumailalim ako sa kanyang hipnotismo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Kung di sana ako umalis, hindi mangyayari ito. Pasensya ka na rin. Kumusta ang pakiramdam mo? Kumikirot po ang tiyan ko sa ngayon. Tiya, pakiramdam ko, inuhugot ang sangkol sa sinapupunan ko. Napakawalang hiya na matandang yan. Unang kita ko pa lang sa kanya alam kong aswang siya. Halika muna sa loob. Papahiran natin ng langis ang tiyan mo. Sige po, tiya. Oh, eto na. Pahiran na natin ng tiyan mo at nang mawala ang kirot niyan. Magpahinga ka na rin, Esther. Masusunod po, tiya. Pero natatakot po ako. Baka bumalik ang matandang yun at kung ano pa ang gawin niya sa atin. Huwag ka matakot. Pagbabantay ako sa paligid. Alam ko rin na nagmamatsyag naman si Malandok sa atin. At anumang oras, kapag may panganib darating siya. Teka po, matutuloy po ba yung pag-alis natin bukas, tiya? Gusto ko na makaalis sa lugar na ito. Parang hindi na tayo ligtas dito. Oo, Esther. Kaya nga kailangan mo magpahinga para may lakas ka bukas. Dapat madaling araw pa lang nakaalis na tayo para maabutan natin ng mga nangingisda malapit dito sa atin. Sige po, tiya. Nagpahinga na nga si Esther at sa kabutihang palad nawala rin ang kirot ng kanyang tiyan. Dahil sa nangyari, hindi na kumain ng hapunan ng babae. Sinubukan pa siyang gisingin ng tiya niya pero tumanggi siyang maghapunan dahil nilukob siya ng antok. Tuluyan siyang nagpatianod dito. Makaraan ng ilang oras na pagtulog, Esther, gumising ka na. Madaling araw na. Kailangan na natin makaalis. Inaantok pa po ko, tiya eh. Pwede ba maya-maya na? Madilim pa naman ang paligid Hindi. Ngayon na din mismo. Kailangan natin makaalis. Baka hindi na natin maabutan ng barko mawala pa yung pagkakataon natin makarating sa Maynila. Ay, sige po. Sandali lang at maghihilamos lang ako. Nakahanda na rin ang mga damit na dadaling ko Pagkatapos nito, aalis na tayo. O siya, sige na. Dalian mo na, Esther. Mauna na ako sa labas, ha? Ako na magdadala ng tampipi mo na may lamang damit. Maraming salamat po, tiya. Sige, susunod po ako kagad. nagmadali sa paghihilamos si Esther. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang makaramdam siya ng bagyang pagkirot ng tiyan niya. Naalala niya ang sinabi ni Malandok na poprotektahan niya si Esther. Pero nang pumasok din sa isipan niya ang sinabi ni Tia Leticia niya, napagtanto niyang may punto ang babaylan at mas maigi pang ang umalis na lang sila roon. Nang matapos siya sa paghihilamos, bumaba na siya at lumapit kay Aling Leticia. O ano, Esther? Handa ka na ba para sa bagong yugto ng buhay natin? Iiwan natin ang badong ito alang-alang sa sanggol na dinadala mo. Darating din ang araw na makakabalik tayo rito. Ang araw na yan ay kapag nawala na mga aswang na banta sa kaligtasan ninyo. Hindi natin nahayaan ng godroom na makuha ang anak mo. Kapag mas naging malakas siya, tiyak na sasakupin niya ang kanayunan. Oo nga po, Tia. Magiging kawawa na rin ang mga walang laban. Sigurado na magiging pagkain lang sila ng mga aswang. Kaya nga dapat lang na makaalis tayo rito. Hindi natin kailangang isakripisyo ang buhay ng dinadala mo para lang sa isang sinaunang aswang. Tayo na, Esther. Kailangan maabutan natin ang sakayang pandakat ng mga mangingisda. Teka po, hindi po ba medyo malayo ang dalampasigan dito sa atin? Oo, alam ko. Malayo nga. Pero may mga sikreto kami para mas mapadali ang paglalakbay. Basta, huwag ka lang lilingon ha. Ako ang bahala. Hihingi lang tayo ng paintulot sa mga diwatang nasa paligid at kung papayagan nila tayo, makakarating tayo sa dalampasigan sa pamamagitan ng lagusan. Lagusan po, Tia.
Anong klase po na lagusan? Lagusan ng mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng mga tao. Basta, halika na. Doon tayo sa malaking puno. Sana ay payagan tayo ng mga nakatira ron. Pagdating nila sa tapat ng malaking puno, may kung anong inusal ang babaylan. Nagulat na lamang si Esther nang may makita siyang nagliliwanag na lagusan. Naunang humakbang papasok doon si Aling Leticia, kaya sumunod na rin si Esther. Nang naroon na sila, naging iba ang paligid. May nakita silang daanan at yun ang binabaybay nila. Ilang saglit pa, narinig na ni Esther ang ingay ng paghampas ng alon. Sinipat niya ang paligid at napagtanto niyang nasa dalampasigan na sila. Nandito na tayo, Esther. Halika na. Hanapin natin kung saan dumadao ang sakayang pandagat ng mga mangingisda. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon para makasabay sa kanila. Sige po, tiya. Ayun, may mga tao sa bandaron. Sigurado mga mangingisda po yun. Tayo na. Wala namang mawawala kung magtatanong tayo. Sige po. Teka po. Kumikirot na naman ang tiyan ko. Aray, sobrang sakit po, tiya. Sige, tumigil muna tayo kahit saglit lang. Ayun, may puno. Maupo muna tayo sa lilim niyan. Baka kumapano pa yung sanggol na nasa sinapupunan mo kapag pinilit mo pa ang maglakad. Sige po, tiya. Mas mabuti pa nga siguro kung magpahinga muna tayo kahit saglit lang. O sige, ganito na lang, Esther. Dumito ka na muna at titingnan ko kung mga mangingisda nga ang nag-iingay na yan. Kapag may problema, sumigaw ka lang. Babalik din kagad ako rito. Sige po, tiya. Basta bumalik agad kayo, Natatakot po ako Baka may aswang pang nagmamatsyag sa atin at kung ano ang gawin nila sa akin. Huwag ka mag-alala. Titingnan ko lang naman kung makakatulong ang mga yan sa atin. Wala na rin namang aswang siguro sa mga oras na ito. Ilang sandali na lang sisikat na ang araw. Sige po, mag-ingat po kayo, tiya. Sandali po. Hindi na rin sumasakit ang tiyan ko. Siguro isasama na lang ako sa inyo at nang makaalis na tayo dito kung sakali. O siya, sige, tayo na. Aalalayan na lang kita para hindi ka madulas. Pinuntahan nila ang bahagi kung saan nila narinig ang nagkukwentuhan. At maswerte sila nang malamang mga mangingisda nga ang mga yon na nagpapahinga lamang. Nakiusap sila na kung maaari ay sumabay sila sa pagpunta sa Maynila. Ipinaliwanag nila ang rason kung bakit gusto nilang lumuwas patungo sa mas malaking lungsod. Kaya hindi na rin nakatanggi pa ang mga mangingisda. Sumabay sila sa sasakyang pandagat ng mga yon at kahit ilang araw at gabi silang naglakbay sa dagat, hindi sila nakaramdam ng pagkainip. Nabunutan naman ng tinik sa lalamunan si Esther dahil alam niyang malayo na siya sa banta ng mga aswang. Sana po maging maganda ang kapalaran natin pagdating sa Maynila. Yan din ang pinagdarasal ko, Esther. Kahit na hindi natin alam kung ano man ang magiging kahinatnan natin doon. Sana hindi tayo pabayaan ng Diyos. Teka po, paano na pala si Malandok? Sigurado na magagalit yun sa atin dahil umalis tayo. Huwag mo na siyang isipin pa. Mas magiging payapa at ligtas tayo kapag wala siya. Walang nakakaalam na anak niya ang dinadala mo, maliban sa atin at kay Malandok. Sandali, may iba pa po. Natatandaan ko na. May ginawa sa akin yung matandang sikaryo at napaamin niya ako. Siya, alam din niya ang patungkol sa dinadala ko. Nako, hindi ito maaari. Sigurado na konektadong aswang na yun kay Gadrom. Kailangan nating magdoble ingat. Ngayong alam na nila ang patungkol sa pagbubuntis mo hindi malabong susundan nila tayo. Naku, pasensya na, tiya. Kung di lang sana ako napasailalim sa mesmerismo ng matanda, baka hindi pa nabunyag ang sikreto ko. Ngayon, pati ikaw nasa panganib na rin. Wala na tayong panahon para magsisihan. Sa ngayon, kailangan nating maghanda. Wala tayong dapat na pagkatiwalaan. Gagawa ng paraan ng mga aswang para matuntun tayo at yan ang kailangan nating paghandaan. Natigil lamang sila sa kanilang pagkukwentuhan nang lumapit ang lalaking nagsilbing pinuno ng mga mangingisda. Nagpakilala siya sa pangalang Abel at nang malaman niyang walang matutuluyan sina Esther,
nagmagandang loob siya na sa bahay na muna nila tumuloy ang magtiyahin. Maraming salamat naman, Abel. Talagang wala nga kaming matutuluyan dun eh. Tumakas lang kami dahil napakadelikado para kay Esther. Huwag po kayo mag-alala. Ligtas kayo sa bahay namin. Bukas, tsak na makakadaog na ang sasakyang ito at dadaling ko kayo sa bahay namin. Baka nakakaya naman sa inyo. Baka maging perwisyo lang kami ng pamangking ko. Ay, huwag kayo mag-alala. Kami lang naman ang lolo ko nandun eh. Hindi kayo magiging perwisyo sa amin. Pagpasensya na lang po ninyo ang sitwasyon namin doon dahil mahirap lang din naman po kami. Huwag mong intindihin yan, Abel. Pareho lang naman tayo eh. Wala kang dapat na ikahiya. Kami pa nga ang dapat na mahiya eh. Basta, hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako. Sa kahit na anong paraan man yan. Maraming salamat, Abel. Hindi namin alam kung paano namin mababayaran ang kabutihan mo sa amin. Pero siguro, darating din ang araw na makakaganti rin kami sa iyong kabaitan sa amin. Dahil malalim na ang gabi, nagpasya na ang magtiyahe na magpahinga na muna. Kinabukasan, nang makadaong na ang sakayang pandagat nila, bumaba ang magtiyahe na sumama kay Abel. Nakarating sila sa tapat ng isang bahay na gawa sa kahoy. Unang pagkakita pa lang ni Esther, nakaramdam agad siya ng kakaibang kilabot doon. Pakiramdam niya, may kung anong lihim ang mga nakatira doon. Ito ang bahay namin. Pagpasensya niyo na ha. Halina kayo. Pumasok na tayo sa loob at nang maipakilala ko kayo sa lolo ko. Ay, sige, Abel. Mas mabuti pa nga. Mukhang pagod kasi itong pamangkin ko eh. Maglilimang buwan na kasi ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Pagod na nga po ako, tiya. Siya, sige. Kumain na rin po tayo kagad. Alam kong gutom na rin kayo eh. Lolo Hospicio, nandito na po ako. Lo! Nandito ka na pala, Abel. Kasama ka pala. Sino sila? Ito po si Tia Leticia. At ito naman po yung buntis niyang pamangkin na si Esther. Kung po pwede po sana, dito po muna sila. Umalis kasi sila sa probinsya nila eh. Magandang araw po. Pasensya na po kayo ha. Wala po kasi kaming matutuluyan. Kakapalan na po namin ang mukha namin dito. Ay, nako. Walang problema sa akin yan. Dumito kayo hanggat gusto ninyo. Ay, teka. Kumain na ba kayo? May pagkain pa ron sa mesa. Abel, ikaw na ang bahalang mag-asikaso sa kanila. Sige po, Lo. Ako na pong bahala sa kanila. Tia Leticia, Esther, halina kayo. Doon tayo sa kusina at nang makakain muna kayo. Sige, Abel. Maraming salamat. O Esther, tara na't alam kong gutom na gutom ka na rin. Bago tuluyang sumama sa kanyang tiyahin at kay Abel, iginala ni Esther ang paningin niya sa buong bahay. Nang tawagin siya ng kanyang Tia Leticia, minabuti na rin niyang pumasok sa kusina. Inalok sila ni Abel na kumain. At dahil nakaramdam na sila ng gutom, agad nilang nilantaka ng pagkain nasa harapan nila. Habang abala sina Esther sa pagkain, iniwan sila ni Abel para pumunta muna sa lolo niya. Tia, sigurado ko po bang magtitiwala tayo sa lalaking yon? Parang may mga itinatago siya sa atin eh. Pati ang lolo niya, hindi rin maganda ang kutob ko sa kanya. Gaya nga na sabi ko, wala tayong ibang mapagkakatiwalaan kung hindi tayo lang. Kung ipinakita man natin ang tiwala natin sa kanila, yun ay para magkaroon lang tayo ng panandaliang masisilungan. Paano po kung aswang pala si Abel? Baka kung ano pong gawin nila sa atin. Sa ngayon, wala pa naman silang ginagawa sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging buo na ang tiwala natin sa kanila. Teka po, wala po ba kayong nararamdamang kakaiba sa lolo ni Abel? Wala naman. Bakit mo naman naitanong yan, Esther? Iba kasi yung paraan ng pagtitig niya sa tiyan ko eh. Ewan ko. Naalala ko lang po ang ekspresyon sa mukha ng matandang sikaryo. Baka naninibago ka lang. Hayaan mo. Mamatyagan ko siya para malaman natin ang totoo niyang pagkatao. Sige po, Tia. Ewan ko nga ba.
baka dala lang din ng pagbubuntis ko itong mga kutob ko. Baka nga. Pero natural lang naman yan. Mawawala rin yung pakiramdam mo kapag malapit ka ng mga anak. Natigil na lang ang kanilang pag-uusap nang lumapit sa kanila si Abel. Saktong natapos na rin sila sa pagkain, kaya iniligpit na nila ang pinagkainan nila. Noon din, niyaya sila ng lalaki na pumunta sa sala para makapagkwentuhan habang nagpapahinga. Hindi naman tumanggi ang magtiyahin. At nang magpunta sila sa sala, naabutan nila si Lolo Hospicio na nakaupo roon. Halika kayo. Mabuna-muna kayo rito at nang makapagkwentuhan tayo. Ay, sige. Maraming salamat ho. Kumusta naman po ang buhay ninyo rito, Lolo Hospicio? Ayun, mabuti naman. Kayo ba? Teka, malaki na pala ang tiyan ng pamangkin mo. Mabutit hindi siya pinag-iinteresan ng mga aswang. Sa katunayan nga po, yan ang rason kung bakit kami napadpad dito. Tumakas kami dahil ilang beses nang pinagtangkaan ng mga aswang ang sanggol na nasa sinapupunan ni Esther. Tama po si Tia, Lolo Hospicio. Mabuti na nga lang at binabantayan niya ako Kaya hindi natutuloy ang mga pagtatangka ng aswang. Huwag kayo mag-alala dito. Walang masamang mangyayari sa inyo. Kami ni Lolo ang makakalaban nila kung nagkataon. Hindi ba, Lo? Ay, oo naman. Kung hindi lang ninyo alam, nung nasa probinsya pa ako, isa akong manunugis ng mga aswang. Marami na rin akong napatay. Pero may iisa akong nakalaban na napakailap. Si Karyo. Teka, nakalaban po ninyo si Tandang Karyo? Ang matandang may maraming sugat sa katawan? Siya nga. Ang mga sugat niya sa katawan ay kagagawan ko. May inilagay ako sa itakodon, kaya hindi naghilom ang sugat niya. Nagnananalang yun at inuuod dahil sa lasong inilagay ko. Kung gayon po, nasa tama na sumama kami sa apo ninyo rito. Isa si Tandang Karyo na sumubok na makuha ang sanggol ni Esther. Pero teka, pamilyar po ba kayo sa aswang nag-atrum? Nakasagupa na po ba ninyo siya? Hindi ko pa nakakasagupa yon. Pero may sabi-sabi akong narinig patungkol sa aswang na yan. Kumakain daw siya ng mga sanggol na anak ng Diyos. Ayon sa mga kwento ng mga nakatatandang albularyo, ang Gadru may anak ng Diyos na si Asuang sa isang mabagsik na mangkukulam. Talaga po? Ibig sabihin, napakadelikado po niya? Paano naman siya mapapatay kung sakali? Yan ang hindi ko rin alam, Esther. Pero kung si Malandok lang ang makakalaban yan, sigurado ko na magiging kagaya lang siya ng papel. Hindi sasantuhin ng Diyos ng digmaan ang isang aswang na kagaya niya. Pamilyar po pala kayo kay Malandok. Minsan na po ba ninyo siyang nakita? Oo naman. Sa katunayan, noong kapanahunan ng panunugis ko, nag-aalay ako sa kanya para makaroon ng pambihirang tapang at husay sa laban. Kung hindi dahil sa paggabay niya, hindi ako makakaligtas sa mga aswang. Nagpatuloy ang pagkukwento ni Lolo Hospicio patungkol sa pagiging manunugis niya. Hindi naman itinago ni Aling Leticia ang kanyang pagiging babaylan. Samantala, minabuti ni Esther na isikreto ang patungkol sa dinadala niyang sanggol. Kahit papaano, nawala ang duda ng babae sa lolo ni Abel. Kampante siyang ligtas sila sa bahay na yon. Dahil napasarap ang kwentuhan nila, inabot na sila ng dilim. Kumain na lang sila ng hapunan saka nagpasyang magpahinga. Kapag may maramdaman kayong kakaiba sa paligid, huwag kayong mag-aatubiling gisingin kami. Sige po, Lolo Hospicio. Sasabihin kagad namin kung may mga nagpaparamdam na aswang. May nakasabit naman pong bote ng langis niyan sa bintana ng silid nyo. Malalaman din naman kagad ninyo kung may umaaligid na kalaban, Tia Leticia. Mabuti kung ganon, Abel. May magbibigay ng babala sa atin. Teka, wala pala kayong mga kapitbahay na malapit dito, ano? Wala.
Dati may mga kabayan ding malapit dito pero umalis na sila at giniba nila ang kanilang tirahan. O siya, sige na Abel. Pabayaan na muna natin silang makapagpahinga. Matulog ka na rin at alam ko na pagod ka sa pag-ingisda ninyo. Sige po, Lo. Nang umalis na ang maglolo, nagpasya sina Esther na magpahinga na. Agad na nakatulog si Aling Leticia. Pero kahit na anong gawin ng babae, ay hindi siya dinadalo ng antok. Habang nakahiga, nakatitig siya sa boteng nakasabit sa bintana. Minatyagan niya ito dahil hindi nawala sa kanya ang pangambang may aswang na susugod sa kanila. Nasa kalagitnaan siya ng pagtitig doon nang mapansin niya ang pagbulanon. May narinig siyang mga pagyabag sa paligid at mahinang kalusko sa bubungan. Sinubukan niyang mas idilat ang kanyang mga mata. May napansin din siyang kumakalusko sa bubungan. Kaya sinubukan niyang gisingin ang kanyang tiyahin. Pagkadilat ng mga mata ni Aling Leticia, nawala rin ang mga ingay. Tia Leticia, nakita ko bumula yung langis sa loob ng bote at may narinig ako mga ingay sa paligid. Posible kayang mga aswang yon? Sumakit ba ang tiyan mo? Hindi naman po. Baka hindi aswang yon. Baka kung nagkataon lang na kumulo yung langis. Baka mga batang naghahabulan lang yon. Sige na, patulog ka na. Makakasama sa sangkol na nasa sinapupunan mo ang pagpupuyat. Sige po, Tia. Sisikapin ko pong makatulog. Sana nga po hindi aswang yon. Nababahala ako para sa anak ko. Nandito na tayo sa Maynila. Sigurado na mas ligtas tayo rito. Huwag mo nang intindihan ng mga negatibong pumapasok sa isipan mo. Patulog ka na. Opo, Tia. Patutulog na po ako. Sinikap ni Esther ang makatulog at sa kabutihang palad, tuluyan na rin siyang nakaidlip. Kinabukasan, pagkagising nila, nalaman nilang umalis na si Abel para sumama sa mga kapwa niya mangingisda. Ayon pa kay Lolo Hospicio, 2 linggo pa ulit bago makauwi ang lalaki. Kaya 3 na lamang sila ang may iwan sa bahay. Naging normal ang pananatili ni na Esther roon sa mga unang araw. Ngunit nang makalipas ang halos 1 linggo, nagsimula silang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Lolo Hospicio, wala ka bang nararamdaman tuwing gabi? Ilang beses na rin kasi nagrereklamo si Esther na kumikurot ang tiyan niya. May mga naririnig din kaming paghuli ng tiktik sa paligid. Hindi kaya nakarating na ang mga aswang dito? Kung sinundan kayo ng mga aswang, nagkakamali sila. Kahit na matanda na ako, kaya ko pang lumaban sa mga yon. Oo nga't lipas na ang panahon ko. Pero handa akong ibuwis ang huling hininga ko para lang pag-alaga ng mga taong sumisilong sa bahay ko. Hindi po kaya mga tauhan ng aswang ng Gandrum ang umaaligid dito? Anong dapat nating gawin? Baka kung magtagumpay siya sa plano niya. Yan ang hindi natin papayagan. Mamayang gabi, magmamatsyag ako sa paligid. Hindi ako papayag na saktan kanila, pati na ang magiging apo ko. Teka, nasaan na nga ba ang ama ng dinadala mo, Esther? Bakit hindi niyo siya kasama? Mas mapapangalagaan sana ang sanggol kung nandito rin siya. Yan nga po ang problema, Lolo Hospicio. Ang ama ng dinadala ko ay walang iba kung hindi si Malandok. Ano? Si Malandok? Kung ganon, gusto ng Gandrum na makuha yan. Mas lalakas siya kapag nakain niya ang anak ng Diyos ng digmaan. Kinakailangan matawag natin si Malandok kapag nasa panganib na tayo. Siya lang ang makakatalo sa Gandrum na yon. Paano naman natin siya matatawag? Halos hindi nga po siya nagpapakita sa amin eh. Magpapakita lang siya kapag nasa peligro na kami. Isa rin sa rason kung bakit kami umalis ay para makaiwas sa kanya. Mas napapalapit kami sa gulo kapag nandyan siya sa paligid eh. Kung sa pagtawag lang kay Malandok, may alam akong sikretong paraan. Pero kailangan ko ng dugo ng isang tao. Kapag nagtagumpay tayong matawag siya, hindi rin natin alam kung mapapakiusapan natin siya. Akong bahala. Hindi siya makakatanggi sa ina ng anak niya.
Kung kailangan po ninyo ng dugo, tiya, dugo ko na lang din po ang gamitin nyo. Mas mapapansin niya tayo kapag nagkataon. Mas mabuti kung ganon. Pero hindi kaya delikado yan para sa iyo, Esther. Hindi naman, Lolo Hospicio. Kaunting dugo lang ang kailangan ko at magagawa ko ng ritual. Pero hindi pa sa ngayon. Tatawagin lang natin siya sa oras na malagay tayo sa alanganin. Nang sumunod na gabi, nabulabog silang tatlo dahil sa mga ingay sa paligid. Napahayaw naman ng malakas si Esther dahil sa matinding pagkirot ng tiyan niya. Dahil sa nangyari, parehong nataranta si na Aling Leticia at Lolo Hospicio. Nagsipagkuha sila ng itak at nakiramdam sa kanilang paligid. Nasa kalagitnaan sila ng pagmamatsyag na makarinig sila ng boses sa labas. Napagtanto ni na Esther na si Tandang Karyo yon. Kaya lalo silang nabahala. Delikado ang sitwasyon natin. Nandyan si Tandang Karyo. Hindi natin alam kung siya ang godroom. Kailangan nating magdoble ingat. Ikaw, Esther, dumito ka lang at huwag kang magpapakita sa aswang na yan. Sige po, Tia Leticia. Ano naman po ang gagawin ninyo? Lalabas kami para harapin ang aswang. Kapag napansin mo na medyo dehado na ang sitwasyon natin, itakos mo na rito si Esther. Kailangang hindi magtagumpay ang aswang sa kanyang plano. Sige, Lolo Hospicio. Ako na ang bahala. Sa ngayon, kinakailangang maitaboy natin ang aswang na yan at ang mga kasama niya. Mga walang hiya. Sinundan pa talaga nila kami rito. Tayo na, Leticia. Pero, teka, susubukan muna natin alamin kung saan sila nakapwesto. Sumilip muna tayo sa siwang at nang makita natin kung saan banda sila. Tansyahin na rin natin ang kanilang dami. Mas mabuti pa nga yan ang gawin natin. Hindi tayo basta-bastang aatake sa kanila. Maging si Esther ay sumilip na rin sa siwang. Sinipat niya ang maabot ng paningin niya. Sa tulong ng liwanag na mula sa buwan, hindi sila nahirapang alamin ang kinaroroonan ng mga nilalang. Ilang sandali pa, lumapit si Aling Leticia sa kanya at sinabi na nasa mahigit 20 ang nandoon. Nakita ko si Tandang Karyo. Tama ang hinala natin. Siya nga yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nagawang lunasan ng mga sugat niya sa katawan. Kung hindi man natin maitaboy ang mga aswang na yan, kailangan maubos natin sila. Hindi dapat makarating sa iba pang kasama nila na narito kami. Tama ka riyan, Leticia. Tayo na. Haharapin natin ang nilalang na yan at tatalunin. Mag-iingat po kayo, Lolo Hospicio, Tia Leticia. Huwag po kayo magpapatalo sa mga aswang na yan. Ikaw ang dapat na mag-ingat, Esther. Basta, huwag mong bubuksan ang bintana kahit na ano mangyari. Hintayin mo kami ni Lolo Hospicio na makabalik dito. Takpan mo ng itim na tela ang tiyan mo at nang hindi ka nila maamoy. Masusunod po, Tia. O siya, sige na. Bababa na kami. Nanatili sa loob ng bahay si Esther habang nag-aabang sa kung anuman mangyayari. Nang nasa labas na sina Aling Leticia at Lolo Hospicio, agad silang inatake ng mga aswang. Nanindig ang mga balahibo niya nang makita kung paano makipaglaban ang tiyahin niya at ang matandang dating manunugis. Makalipas ang halos 15 minutos, napatumba na nila ang mga aswang maliban kay Tandang Karyo. Nilabanan nila ang aswang hanggang sa may kung anong sinabi ang matanda kay Aling Leticia. Tumango naman ang babaylan at nagmadaling bumalik sa loob ng bahay. Tia, ano po nangyari? Bakit po ninyo iniwan si Lolo Hospicio? Baka po kung anong gawin sa kanya ni Tandang Karyo. Huwag kang mag-alala. Makakaya niya yan. Mas gusto niya kasi na siya ang tatapos sa aswang na yon. Teka, siya po ba yung aswang na godroom? Bakit parang napakahina po niya? Tingnan mo, Tia, oh. Halos hindi na siya makalaban pa kay Lolo Hospicio. Hindi siya ang godroom. Pero may isang bagay siyang nabanggit na tumugma sa mga nalalaman natin. Ano po yun, Tia Leticia? Ayon sa kanya, ang aswang na godroom ay walang anyo. Isa lamang siyang espiritu. Pero nagagawa niyang kumain ng pisikal na katawan ng isang tao. Walang anyo po? Totoo po talaga yun? Yan ang hindi ko alam.
Bibihira lang ang ganyang aswang. Ang ibang nilalang kasi may pisikal na katawan at lumalabas lang ang mga kaluluwa para mambiktima. Kung walang pisikal na katawan ng aswang, sigurado po na mahihirapan tayo matalo siya. Baka po magtagumpay siya sa binabalak niya. Hindi ko papayagang mangyari ang bagay na yan. Kung kinakailangang ibuwis ko ang buhay ko para lang mailigtas kayo ng apo ko, gagawin ko ng walang pagdadalawang isip. Teka, Tia, tingnan po ninyo si Lolo Hospicio. Mukha pong nabaliktad ang sitwasyon nila. Oo nga, baka kung mapano si Lolo Hospicio, kailangang hindi magtagumpay si Tandang Karyo. Dito ka lang, tutulungan ko muna siya. Patakbong lumabas si Aling Leticia para tulungan na matanda. Nang wala ng tiyahin niya, napadasal na lang ng mataimtim si Esther para sa kaligtasan nilang dalawa. Nang makalapit na sa dalawa ang tiyahin niya, nakita niya kung paano nito sinunggaban si Tandang Karyo. Namulagat pa ang mga mata niya nang sa hindi niya inaasahan, tinaga ni Lolo Hospicio ang aswang. Inakala ni Esther na katapusan na yon ng nilalang, kaya nagpasya siyang lumabas at lumapit sa kinaroroonan nila Aling Leticia. Esther, sinabi ko na sa iyo, bakit ka pa lumabas dito? Alam mo naman ang sitwasyon dito. Bumalik ka na sa loob, pakiusap lang. Hindi na naman po makakapanlaban ng aswang na yan eh. Sige na po Lolo Hospicio, tapusin niyo na po siya para hindi na niya magawang kunin pa ang sanggulan na sa sinapupunan ko. Talagang tatapusin ko siya, Esther. Mahabang panahon din ang hinintay ko para lang magkaharap kami. Hindi ko akalain na dahil sa pagsunod niya sa inyong magtiyahin magagawa kong ipagpatuloy ang naundot kong misyon sa kanya. Inakala ba ninyo na magiging madali para sa inyo ang patayin ako? Nagkakamali kayo. Hindi ako nabuhay ng ganito katagal para lang mapatay ng isang matandang wala ng lakas at ng isang babaylan na hindi naman ganon kagaling. Hindi ako ganon kagaling. Pero nasisiguro ko na pagtapos ng gabing ito, mawawala ka na. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo pagsunod dito sa amin, matandang aswang. Kung hindi kita napuruhan dati, at kung nabuhay ka pa rin sa kabila ng laso na nasa itak ko, ngayon, hindi na. Sige, gawin ninyo kung ano man ang gusto ninyo. Papalapit pa lang tayo sa mas kapanapanabik na eksena. Magpapatuloy pa sana sa pagsasalita ang aswang, pero tinaga siya ng buong lakas ni Lolo Hospicio. Pagkatapos nito, sinaksak niya ang nilalang sa tiyan. Binitiwan naman siya ni Aling Leticia at niyaya na si Esther na bumalik sa loob ng bahay. Nang medyo nakalayo na sila, naggulat sila dahil sa malakas na pagsigaw. Napalingon sila at nakita nila kung paano pumasok ang itim na usok sa bunganga ng nakahandusay na aswang. Bago pa man makalis si Lolo Hospicio roon, bumangon na si Tandang Karyo at ibinalibag siya. Esther, manigurado ng itim na usok na pumasok sa katawan niya ay ang aswang na Gadrum. Ngayon, alam ko na. Gumagamit ng ibang katawan ng aswang na yan. Kaya pala, nagawa niyang kumain ng pisikal na katawan ng tao. Ano pong gagawin natin, Tia? Teka, si Lolo Hospicio po. Baka kung mapano na siya. Huwag ka mag-alala. Ayun siya, nakabangon na at nakahanda para lumaban sa aswang. Kung nakapasok na sa katawan ni Tandang Karyo ang Gadrum, kailangan na nating tawagin si Balantok. Sige po, nakahanda na po ako para sa ritual ninyo. Mabilis lang naman po yun, hindi ba? Sige na Esther. Etong itak. Hiwaan mo na ang palad mo at nang makakuha tayo ng dugo. Sige po, Tia. Gagawin ko po ang sinabi nyo. Eto na po. Nahiwa ko na po ang palad ko. Sige, ipikit mo ang mga mata mo. Huwag kang didilat hanggat hindi ko sinasabi. Isinagawa ni Aling Leticia ang mabilis na ritual para tawagin si Malandok. Habang nakapikit, pakiramdam ni Esther ay umalis ang kaluluwa niya sa loob ng katawan niya. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakita niya ang Diyos ng digmaan. Papalipit yun sa kanya at nang nagkatapat na ang kanilang muka, napadilat si Esther. Nabulagat na lang ang kanyang mga mata nang makita niya si Malandok na lumapag sa kanyang tabi. May hawak siyang 2 kris at ibinigay niya yon sa magtiyahin. Leticia, Esther, ito ang sandatang sinasabi ko.
Ang mga ito makakapatay ng tuluyan sa aswang na Gadrum. Ipinapanday ko ito sa Diyos ng mga panday at may kakaibang bertud ito. Panginoong Malandok, maraming salamat po. Pasensya't ipinatawag ka namin nang wala sa oras. Nandito ngayon ang Gadrum at nasa loob siya ng katawan ng aswang na yan. Tulungan mo kami. Alang-alang sa anak mo na nasa sinapupunan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagang madampiang ka ng aswang na yan. Nagkamali siya ng kinalaban. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya napapatay. Esther, mas mabuti siguro kung bumalik ka na sa loob ng bahay. Pabayaan mo na kaming labanan ng aswang na yan. Hindi po. Gusto kong dito lang ako. Mas matatakot ako kung mag-isa lang ako sa loob ng bahay ni Lolo Hospicio. Sige, ganito. Para walang masamang mangyari sa magiging anak natin, isuot mo itong anting-anting ko, Esther. Maraming salamat, Malandok. Maraming salamat at hindi mo kami pinapabayaan. Nang marinig nila ang pag-ungol ni Lolo Hospicio, ibinaling nila ang pansin nila sa matanda. Napasigaw na lang ng malakas si Esther nang makita niya kung paano ibinalibag ng aswang na Gadrum ang matanda. Napahiyaw naman si Malandok at noon din umatake ito sa kinaroroonan ni Tandang Karyo. Saktong pagkalapit ni Malandok sa aswang, napalingon yon kay Esther. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Malandok para sunggaban ng aswang. Nagpambuno silang dalawa at ang bawat isa sa kanila ay nagpakita ng angking galing sa pakikipaglaban. Hindi ko inaasahan na ganun lang kadaling tawagin ng walang silbing Diyos ng digmaan at mangyayanggaw. At hindi ko inaasahan na ang kagaya mong Gadrum ay aasa sa katawan ng ibang nilalang. Ano ang pinagmamalaki mo? Ang ama mong aswang o ang ina mong isang mahinang mangkukulam? Nasa katawan nga ako ng ibang nilalang. Pero hindi mo lang alam kung gaano karami ang mga anak ng Diyos sa nakain ka. Wala akong pakialam. Malas mo na lang dahil anak ko ang sinubukan mong kunin. Anong akala mo? Hindi ko malalaman na ikaw ang pinuno ng mga aswang na minsan ko nang nakasagupa. Mga mahinang aswang pa lang yon. Hindi mo pa alam kung ano ang kayang gawin ng ibang alagad ka. Ipagmamalaki mo lang sila kung nandito sila. Pero hanggat wala sila rito para lumaban kasama mo, mga wala pa rin silang silbi. Yan ang inakala ba? Narinig ni na Esther ang pag-ungol ni Lolo Hospicio. Dahil dito, nagpasya silang magtiyahin na lapitan na matanda. Inalalayan nila ito para makaupo. Mabuti na nga lang at hindi gaanong napuruhan ng matanda nang tumilapon siya. Nasa ganoong sitwasyon sila nang makarinig sila ng mga paghuni sa paligid. Iginala ni Esther ang paningin niya sa paligid. At nabahala siya nang makita niya na napakaraming aswang na papalapit sa kanila. Tia Leticia, mukhang yan na nga yung mga tauhan ng aswang na Gadrum. Anong gagawin natin? Kumalma ka lang. Mga mahihina lang ang mga yan. Sigurado ako na katulad lang sila ng mga aswang na minsang umatake sa atin. Pero paano naman tayo nakakasiguro? Kung dalawa lang kayo ni Malandok ang makikipaglaban sa kanila, tsak na mahihirapan kayo. Tutulong ako, Tia. Hindi ko maatim na manatiling nakamasid lang habang nakikipag-away kayo sa mga nilalang na yan. Hindi, Esther. Dito ka lang. Samahan mo si Lolo Hospicio. Baka puntiriyahin pa siya ng mga aswang. Ako na ang bahala sa mga aswang na yan. Tutulong ako. Makakaya ko pa namang lumaban. Medyo masakit lang ang balakang ko pero baliwala ito. Wag na po, Lolo Hospicio. Sige na, Tia Leticia. Sasamahan ko na lang po dito si Lolo Hospicio. Teka, tamang-tama. Paparating dito si Abel. Sandalit pupuntahan ko siya. Siguradong makakatulong siya sa atin. Sige na, Leticia. Salubungin mo siya at ibalita mo sa kanya ang nangyayari. Alam ko na makakatulong siya sa atin. Sinanay ko siya noon. At ngayon, magagamit na niya ang kakayahan niya laban sa mga aswang. Tinanaw na lamang ni Esther ang tiyahin niya habang tumatakbo patungo kay Abel. Nang makalapit yon, may sinabi siya sa binata at sabay silang tumakbo pabalik kina Esther. Walang ano-ano, pinaligiran sila ng mga aswang. Wala namang nagawa ang dalawa kung hindi ang makipaglaban sa mga nilalang na umatake sa kanila.
Lolo, mukhang kailangan nila ng tulong. Halos lahat ng mga tao ni Tandang Karyo nandun at nakikipaglaban sa kanila. Oo nga. Samantalang ang matandang aswang lang ang kalaban ng Diyos ng digmaan. Pero tingnan po ninyo, halos 10 beses na mas malakas ang aswang na Gadrum kaysa sa mga karaniwang aswang. Kahit na si Malandok mismo nahihirapang mapatay siya. Oo nga. Sigurado ako na makakaya niyang patayin yan. Isa siyang Diyos. Samantalang ang kalaban niya ay kalahating Diyos at kalahating mangkukulam lamang. Hindi po tayo nakakasiguro, Lolo. Teka, dito ka lang po tutulungan ko si Abel. Kailangan maubos natin ang mga aswang na yan. Marami pa silang bibiktimahin kapag pinabayaan natin sila Pero baka kung mapano ang sanggol na nasa sinapupunan mo, masyadong delikado sa iyo ang gumalaw ng sobra. Ikaw na lang ang magpaiwan dito at ako na lang ang tutulong kina Leticia. Wag po. Hindi ako pipirmi lang ng walang ginagawa. Tutulong ako. At depende na rin po sa inyo kung tutulong kayo. Basta ako, makikipaglaban po ako. Diyan na kayo, Lolo. Kahit medyo hirap, nagpursigi si Esther na pumunta sa kinaroroonan nila Aling Leticia at Abel. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang makarinig siya ng malakas na pag-angil. Ibinaling niya ang pansin niya kina Malandok at Tandang Karyo. Nakita niyang nakatitig sa kanya ang aswang na Gadrum habang nagpupumiglas. Bago pa man makaalpas ang nilalang mula sa pagkakahawak ni Malandok, ibinalibag niya yon. Hindi inaasahan ni Esther na titilapon ng aswang patungo sa bahagi kung saan naroon si Lolo Hospicio. Dahil dito, bumalik siya sa kinaroroonan na matanda na nooy hawak na ni Tandang Karyo. Nang nasa tapat na siya ng dalawa, Pakawala mo si Lolo Hospicio. Ako lang naman ang kailangan mo, hindi ba? Nandito na ako sa harapan mo. Ano pang hinihintay mo? Esther, lumayo ka rito. Papaya mo na ako. Matanda na rin lamang ako. Ang importante ay ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Huwag ka magmadali, babae. Pagkatapos kong wakasan ang buhay na matandang ito, isusunod kita. Kapag nakuha ko ng sanggol na nasa sinapupunan mo, sigurado na matatalo ko na si Malandok. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Wala ka sa kalingkingan ng Diyos ng digmaan. Sige na, Gadrum. Patayin mo na ako. Bago ko paggilitan niyang leeg mo. Mukhang nagmamadali ka yata Sige, total, maaway naman ako sa mga matatandang kagaya mo. Pagbibigyan kita, ngayon din. Napakademonyo mong aswang ka. Magbabayad ka sa ginawa mo. nakita ni Esther kung paano baliin ni Tandang Karyo ang leeg ni Lolo Hospicio. Matapos niyang gawin yon, kinigat pa niya ang matanda sa kaibinalibag. Napaangil ang aswang na Gadrum at nang akmang susunggaban na sana niya si Esther, pumagitna sa kanila si Malandok. Bago pa man maisagawa ng nilalang ang masama niyang binabalak, sinakal na siya ng Diyos ng digmaan. Esther, sige na! Pumasok ka na sa bahay na yan at nang maging ligtas kayo ng anak natin! Hindi, Malandok. Hindi ako natatakot. Lalong hindi ako kinakabahan. Lalaban ako! Sige, babae. Lumaban ka at nang mapatunayan mo rin ang kakayahan mo. Tumahimik ka, Gadrum. Hindi ka kinakausap ni Esther. Tingnan natin kung hindi lalawit ang dila mo ngayon. Esther, sige na! Kung talagang gusto mong lumaban, tulungan mo ang tiyahin mo. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa dinadala mo. Sige, maraming salamat, Malandok. Galingan mo, Buntis. Pero huwag kang magpapahuli sa akin mamaya. Kakainin ko sa harapan mo yung sanggol mo. Ayaw mo pa rin talagang tumigil, ha? Dapat sa'yo ay pinapatay. Itong dapat sa mga aswang na kagaya mo. Anong akala mo? Mapapatay mo ako ng basta-basta? Oo, talagang mapapatay kita. Baka nakakalimutan mong ako ang Diyos ng digmaan. Natigilan si Esther at napako ang paningin niya kina Malandok. Nakita niya kung paano gilitan ng Diyos ng digmaan ang lalamunan ng matandang aswang at kung paano yun bumagsak sa lupa. Walang ano-ano. Narinig niya ang pagsigaw ng tiya Leticia niya at ni Abel. Ibinaling niya ang pansin niya roon at nakita niya kung paano tumilapon ang binata. Nagmadali siyang maglakad hanggang sa makalapit na siya sa tiyahin niya
at tumulong siyang makipaglaban sa mga natitirang aswang hanggang sa naubos nila ang mga yon. Tia Leticia, wala na po si Lolo Hospicio. Pinatay siya ni Tandang Karyo sa mismong harapan ko. Ano? Paano nangyari yon? Bakit hindi siya nakipaglaban? Akala ko ba hindi naman gaanong masama ang pagbagsak niya nang ibalibag siya ng aswang? Yan nga din ang inakala ko eh. Sobrang bilis ng pangyayari. Tatagayin ko pa nga sana ng disko ang aswang na yon pero hindi ko na nagawa. Parang nanigas ang buong katawan ko. Eh alam na kaya ni Abel na patay na ang lolo niya? Ano? Tama ba narinig ko? Patay na si Lolo Hospicio? Bakit niyo siya pinabayaan? Mga wala naman kayong utang na loob? Pasensya na, Abel. Gusto ko sanang tulungan pero may kung anong pumigil sa akin. Naisip ko rin ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Walang kasalanan si Esther, Abel. Hindi niya ginusto ang nangyari sa lolo mo. Patawad, Abel. Tama si Tia Leticia. Hindi ko ginusto ang nangyari sa kanya. Nabigla lang ako. Kaya wala akong nagawa. Humagulgol si Abel habang nakakuyom ang mga palad. Noon din, lumapit kina Esther si Malandok at sinabi niyang nakalaya na ang godroom sa katawan ni Tandang Karyo. Sinabi pa niyang isa sa mga aswang na nakandusay ang sasapian ng nilalang. Kaya kinailangan nilang maganda. Walang ano-ano, nakita nilang tatlo kung paano umaligid kay Abel ang maitim na usok. Napatras na lang ang magtsahe ng mapanganga ang binata at pumasok sa bunganga niya ang usok na yon. Maganda kayo. Pumasok at sumapi ang aswang nag-godroom sa katawan ni Abel. Hindi na siyang binatang nakilala ninyo. Magiging isa na siyang aswang. Esther, mag-iingat ka. Ano ngayon ang gagawin natin? Baka mapatay natin pati si Abel. Kailangan makagawa tayo ng paraan para mapatay ang godroom nang hindi natin napapaslang ang binatang yan. Ang sasama ninyo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Hindi ako titigil agad hindi ko nakukuha ang nasa sinapupunan mo, Esther. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko, godroom. Yan ay kung magagawa mong tuldukan ang buhay ng isang immortal na katulad ko. Kung talaga matapang ka, huwag kang sumapi sa katawan ng kung sino-sino. Lumabang ka nang hindi gumagamit ng katawan ng ibang nilalang. Bakit ikaw? Matapang ka ba? Alam kong babay lang ka, pero duwag ka. Nagtatapang-tapangan ka lang dahil kakampi niyo si Malandok. Nakakatawa ka, aswang. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Kahit na labanan pa kitang mag-isa, wala akong pakialam. Bakit? Sino ka ba para matakot kami, ha? Umangil si Abel. Napangisi pa siya habang nakatitig kay Esther at naglalaway. Napatitig din siya kay Malandok at animoy sinusukat nito ang kapangyarihan niya. Walang ano-ano, nakita ni na Esther na naghahanda si Abel. Kaya napatras sila ng kanyang tiyahin. Itinaas naman ni Malandok ang kampilan niya at inihanda rin ang sarili niya. Ilang sandali pa, umatake si Abel, kaya naglaban silang dalawa. Tia, tingnan po ninyo si Abel. Hindi normal ang bilis niya. Para nga siyang isang aswang. Hindi kaya tuluyan ang nasakop ng godroom ang kanyang buong pagkatao. Yan ang hindi natin alam, Esther. Pero may paraan pa naman siguro para makawala siya riyan. Sa ngayon, pabayaan na muna natin si Malandok na talunin ang nilalang na yan. Sige, Malandok. Talunin mo ang aswang na yan para hindi na niya mapag-interesan pang sanggol na nasa sinapupunan ko. Hanggat maaari po, Panginoong Malandok. Huwag mo po sanang puruhan ang binata. Ang aswang lang na nasa loob niya ang kalaban natin at hindi ang pisikal na katawan ni Abel. Huwag kayo mag-alala. Ang mismong godroom ang pupuntiryahin ko at nang magawa na natin tapusin ang buhay niya. Tingnan lang natin kung magagawa mo. Bago mo pa man mapagtagumpayan ang plano mo, nagawa ko ng kainin ng anak mo. Mas naging agresibo si Abel, kaya pinag-igiyan ni Malandok ang pakikipaglaban dito. Nang makita ni na Esther na mas naging maliksi pa ang aswang na godroom, nagpasya na si Aling Leticia na tulungan ng Diyos ng digmaan. Naiwan namang nakamasid sa kanila si Esther. Hindi niya maiwasang mamangha dahil sa angking husay ni Malandok pagdating sa laban. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban nang magawang masunggaban ni Abel si Aling Leticia. Sinakal niya ito at ibinitin sa ere.
Esther, sige, mamili ka. Papatayin ko ang tiyahin mo o ibibigay mo sa akin ang sanggol na dinadala mo. Wag, Esther. Huwag kang magpapadala sa mga banta ng mahinang aswang na ito. Sinakal mo ang babaylan na yan at nakalimutan mong nandito pa ako. Isa kang hangal. Baka wala mo siya. Ngayon din. Kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Huwag kang makialam, Malandok. Kung gusto mo mag-toast tayong dalawa, pabayaan mo kung tapusin mo ng dalawang babae. Makikialam ako kung kailan ko gusto. Ngayon, dahil gusto ko, wala kang magagawa. Bitiwan mo ang babaylan at akong harapin mo. Huwag kang maging duwag. Sumugod ka kung gusto mo. Napailing si Malandok. Nagpumiglas naman si Aling Leticia. Ngunit dahil sa ginawa niya, nabitiwan niya ang hawak niyang Chris. Nang ibinaling ni Abel ang pansin niya kay Esther, ginamit ng Diyos ng digmaan ng pagkakataong yon. Sumugod siya kay Abel at nabitiwan nito si Aling Leticia. Nagpambuno si Malandok at Abel sa isa't isa. Dahil unti-unti nang lumalabas ang totoong kapangyarihan ng Diyos ng digmaan, naging madali na para sa kanya ang maibuwal si Abel. Nang bumagsak ang binata, agad na umibabaw sa kanya si Malandok. Hindi mo kaya ang isang Diyos. Aswang ka lang. At kahit na anong gawin mo, hindi sasapat ang kakayahan mo para patayin ako. Oo, hindi nga sasapat ang kapangyarihan ko. Pero sa oras na makain ko ng anak mo, magagawa na kitang paslangin. Huwag kang managinip ng gising, Gadroom. Nasa akin ang bagay na makakapatay sa iyo. Inihulman na yon para wakasan ng mga nilalang ng dilim na kagaya mo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Esther, Leticia, ibigay niyo sa akin ang inyong mga Chris. Sige na! Ipapakita natin sa aswang na ito kung ano makakayang gawin ng Chris na ibinigay ko sa inyo. Sige, Malandok. Lalapit na ako dyan. Masusunod po, Panginoong Malandok. Sandali lang. Anong binabalak niyo sa akin? Para saan yung mga Chris na yan? Tumahimik ka! Makiramdam ka na lang sa kung ano mang mangyayari sa iyo. Ibinigay ng magtiyay ng kanilang mga Chris kay Malandok. Pinakiusapan pa ng Diyos ng digmaan si Aling Leticia na hawakan ng isang kamay ni Abel. Nung magawa niya yon, may kung anong ikinumpas sa ere si Malandok. Agad na nakaramdam ng kakaibang init si Esther, pero isinantabi niya yon. Makalipas ang ilang sandali, napaungol si Abel. Nakita nila ang maitim na usok na labas-pasok sa bunganga ng binata. Kailangan mapatay natin ang aswang na nasa loob ni Abel bago pa man yan makatakas. Malandok, anong gagawin mo sa mga Chris na yan? Sana naman walang masamang mangyari kay Abel. Namatay na ang lolo niya at hindi kakayanin ng konsensya ko kung pati siya ay mamamatay din. Huwag kayong mag-alala. Sa pamamagitan ng Chris na ito, makukulong ang aswang sa katawan ng binata. Hindi siya makakatakas, kaya magiging madali para sa atin ang patayin siya. Anong binabalak niyo sa akin? Pakulan niyo ako! Hayaan niyo ako makaalis! Malas mo lang, Gadroom. Ang katawang ginamit mo ang siyang magsisilbing kulungan mo. Sige, magpumiglas ka pa. Akala mo ba'y makakaligtas ka pa? Hindi na! Kung hindi mo lang sana ako pinag-interesan at itong nasa sinapupunan ko, hindi sana tayo aabot sa ganito. Kahit na ano pang gawin niyo, mabubuhay pa rin ako. Walang kahit na sino mang Diyos ang magdidikta sa akin kung kailan ako mamamatay. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang Diyos ng digmaan. At hindi ko hahayaang kunin mo ang anak ko na nasa sinapupunan ni Esther. Lalo pang nagpumiglas ang aswang, pero hindi niya magawa. Noon din, itinaas ni Malandok ang dalawang Chris ng magkadikit ang bandang dulo. Makaraan ng ilang sandali, may kung anong liwanag na nagmula sa kalangitan ang bumaba. Tumama yon sa dulo ng mga Chris at kasunod noon, binalot ng naturang liwanag ang katawan ni Abel. Napabitiw sila roon at nakita ni na Esther kung paano manlaban ang maitim na usok sa liwanag na lumukob sa katawan ni Abel. Anong nangyayari? Saan nagmumula ang liwanag na yan? Baka kung ano mangyari kay Abel. Huwag kayo mag-alala. Ang aswang na Gadroom lang ang pakay ng liwanag na yan. Kapag nahigop na niya ang maitim na usok na pumasok sa katawan ng binatang yan, mawawala rin yan.
Hindi kaya yan ang maalamat tapoy ng Diyos ng ikapitong suson ng langit? Tama po ba ang hinala ko, Panginoong Malandok? Oo, Leticia. Tama ang kutob mo. Sa pamamagitan ng dalawang Kris na ito, nagawa kong tawagin yan. Tignan niyo si Abel. Parang imboluntaryong paggalaw niya. Ano kaya nangyayari? At ang usok, tuloy nang lumabas sa katawan niya. Parang naglalaban ang maitim na usok at ang liwanag na bumabalot sa katawan niya. Halos hindi makapaniwala si Esther sa kanyang nasasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig sila ng ungol na animoy nang galing sa ilalim ng lupa. Napatakip na lang ang babae ng kanyang muka noong may nangyaring pagsabog. Napatawa naman si Malandok na parang nanalo siya sa isang malaking laban. Noong mga panahong yon, napaungol si Abel. Kaya inalalayan nila ito para makabangon. Saktong nagawa na nilang maitayo si Abel nang makita nilang sumabog din ang mga katawan ng aswang na nagkalat doon. Anong nangyari? Bakit parang wala akong lakas? Teka, nasan si Lolo Hospicio? Sinandiban ka ng aswang na Gadrum. Ginamit niya ang katawan mo para makuha sana ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Pero hindi siya nagtagumpay. May dumating na liwanag mula sa kalangitan na pumuksa sa kanya. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na wala na ang Lolo Hospicio mo. Pinatay siya ng aswang na Gadrum noong pumasok yun sa katawan ni Tandang Karyo. Ha? Ano po? Si Lolo Hospicio? Hindi. Hindi ito maaari. Ayun ang katawan niya. Halika, lapitan natin yon. Pasensya ka na. Kung hindi lang sana ako nalingat, baka nailigtas ko pa siya. Pero masyadong mabilis ang pangyayari. Wala na tayong magagawa kung hindi ang tanggapin na lang ang nangyari. Pasensya ka na, Abel. Pati kayo ng lolo mo'y nadamay sa gulo namin. Ang mahalaga, natuldukan na ang kasamaan ng aswang na yon. Wala na magiging banta sa mga tao, lalo na sa mga buntis. Nang malapitan na nila ang bangkay ni Lolo Hospicio, napaiyak si Abel. Nakiusap siya kay Malandok na kung maaari ay tulungan siyang buhayin na matanda. Hindi naman agad nakasagot ang Diyos ng digmaan. Dahil dito, sinabi ni Aling Leticia na manghihingi sila ng tulong sa mga Diyos para buhayin muli si Lolo Hospicio. Sa halip na ilibing ang bangkay ng katawan na matanda, gumawa sila ng altar kung saan nila inilatag yon. Kailangang tumawag ako sa mga Diyos ng buhay at kamatayan. Hihilingin ko sa kanila na muling buhayin si Lolo Hospicio. Paano po yan? Bali po ang leeg niya at may kagat pa siya ng aswang. Magagawa kong lunasan ng bagay na yan. Sandali lang at maghahanap ako ng pupwedeng igamot yan. Ipagpatuloy niyo lang ang pagtawag sa mga Diyos at sana'y magtagumpay kayo. Masusunod, Panginoong Malandok. Sana naman, maging matagumpay ang ritual niyo. Kailangan bago tayo umalis dito magawa na natin buhayin si Lolo Hospicio. Salamat po. Pasensya na pala kayo sa inasal ko kanina. Nadala lang ako ng emosyon ko. Ayos lang, Abel. Naiintindihan ka naman namin. Sige na. Itutuon ko muna ang pansin ko sa pagtatawag sa mga Diyos at sa mga diwata. Huwag muna kayong gumawa ng kahit na anong ingay kung maaari. Nasa kalagitnaan ng pagritual niya si Aling Leticia nung dumating si Malandok. May dala siyang dahon ng kung anong halaman. Itinapal niya yon sa liig ni Lolo Hospicio. Pagkatapos nito, minasahin niya ng kaunti yon. Noong kunin na niya ang dahon, namangha sina Esther nang makitang naghilom na ang sugat na matanda at pati na ang pagkabali ng kanyang liig. Dahil dito, mas ginanahan pa ang babaylan sa pagriritual niya. Sa tulong ni Malandok, natawag nila ang mga Diyos at diwatang makakatulong sa kanila. Nakiusap silang buhayin muli si Lolo Hospicio at hindi rin sila nabigo. Maraming salamat po, Tia Leticia. Hindi lang ninyo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Salamat po at nagawa niyo buhayin ulit ang lolo ko. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin kung hindi sa mga Diyos at diwatang tumulong sa atin. Isang napaka-imposibleng bagay ang pagbubuhay ulit ng patay.
Pero nagawa natin sa tulong nila. Magpasalamat na rin tayo kay Malandok dahil siya ang naging daan para maghilom ang sugat at ang baling lieg ni Lolo Hospicio. Walang anuman. Ngayong buhay na ulit siya. Maaari na akong umalis. Esther, pwede na kayong bumalik ngayon sa probinsya ninyo para doon mamuhay ng tahimik. Wala nang magiging banta sa inyo ng ating anak. Teka, ikaw si Malandok, hindi ba? Panginoong Malandok, ikaw nga! Sandali. Mukhang natatandaan kita. Hindi ba't isa ka sa mga ginabayan ko dati? Ako nga, itinigil ko lang ang aking ginagawa dahil nagkapamilya na ako. Hindi ko akalain sa ganitong pagkakataon pa tayo muling makikita. Maswerte ka't nabuhay ka ulit. Hindi nagtagumpay ang aswang na si Gadrum sa kanyang mga plano. Lolo Hospicio, buhay ka nga! Ben, apo ko, mabuti at walang masamang nangyari sa iyo. Wala po, Lolo. Nagtulong-tulong kami para matalo ang aswang na yon. Sumaping araw yun sa akin pero hindi siya nagtagumpay. Talagang napakademonyo ng aswang na yon. Mabuti na lang at napatay na ninyo siya. Noong mga panahong yon, nagpaalam si Malandok kina Esther. Nangako siyang patuloy siyang magbabantay sa kanila para masiguro niya ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Bago umalis, iniwan niya sa magtiyahe ng 2 Kris. Nung wala na si Malandok, dinala nila sa loob ng bahay si Lolo Hospicio para makapagpahinga. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa inyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Siguro, kung hindi dahil sa inyo, baka wala na si Lolo ngayon eh. Kami nga ni Tiyang dapat na magpasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ni Lolo Hospicio, baka nagtagumpay na ang aswang na yun sa binabalak niya. Pasensya ka na kung pati kayo ay nadamay ha. Wala pong problema, Tia Leticia. Ang mahalaga ay ligtas si Esther at ang sanggol na dinadala niya. Oh, teka, ano na po plano niyo ngayon? Mananatili pa po ba kayo rito sa amin? Ayos lang naman po sa amin ni Lolo Hospicio kung yan ang pasya ninyo. Balak naming bumalik na dun sa amin. Doon kasi sanay kami sa pamumuhay. Hindi ka kaya rito. Mas makabubuti siguro sa anak ko kung doon kami sa probinsya. Tama si Esther, Abel. Bukas na bukas din ay aalis kami. Hindi na namin maatim na madamay pa kayo sa gulo namin. Kayo pong bahala. Basta kahit na anong oras, pwede kayong bumalik dito. Bukas ang bahay namin para sa inyo. Maraming salamat talaga, Abel. Dahil pagod silang lahat, nagpasya silang magpahinga na. Habang nakaiga, naisip niya ang nangyari at hindi niya akalain na kahit nagdadalang tao siya, nagawa niyang makipaglaban. Namangha pa siya dahil hindi man lang kumirot ang tiyan niya. Kalaunan, napagod din ang utak niya at tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan, nagpaalam sila para umalis na. Nagkataon naman na pupunta si Abel sa mga kasamahan niya. Kaya ipinakiusap na lang niya sa mga yon na ihatid ang magtiyahin sa dalampasigang sakop ng kanilang probinsya. O paano? Mag-iingat kayo sa pag-uwi ah. Kung may problema, hintayin lang ninyong sasakyan namin sa dalampasigan. Sumabay na kayo at nang makapunta kayo dito uli. Huwag kayong mahihiya ah. Sige, Abel. Maraming salamat sa inyo ni Lolo Hospicio. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makakaligtas. Tama si Esther. Kapag may mga produkto kami sa probinsya, ipadadalhan namin kayo. Alagaan mong mabuti ang lolo mo, ha? Opo, Tia Leticia. Maraming salamat din po. O paano, Abel? Aalis na kami. Mag-iingat kayo ng lolo mo, ha? Kayo rin, Esther. Magnininong ako dyan sa anak mo, ha? Noong mga panahong yon, tinawag na sina Esther. Kaya umakyat na sila ng sasakyang pandagat. Muli silang lumayag pabalik sa kanilang probinsya. Kahit papano, nabunutan siya ng tinik sa kanyang lalamunan. Kahit na hindi niya inaasahang masusundan sila ng aswang sa Maynila, nagpasalamat pa rin siya dahil nagawa nilang mapatay ang Gadrum. Napangiti na lang siya sapagkat sa kabila ng naging karanasan nila, alam niyang ligtas ang sanggol na dinadala niya.
Makaraan ng ilang araw, nakabalik na sila sa kanilang bahay. Nakampante na rin sila dahil wala nang aswang na maghahangad sa anak nila ni Malandok. Tia Leticia, siguro po, kung hindi tayo tinulungan ni Malandok, baka namatay na tayo sa kalagitnaan ng laban natin sa mga aswang na yun, no? Kaya nga siguro mas nakabuti sa atin kung hindi na lang tayo umalis dito. Kahit malayo na tayo, nasundan pa rin tayo Siguro kung nandito lang tayo, nababantayan tayo ni Malandok. Kaya nga po mabuti na lang naging madali para sa atin ang tawagin siya. Nagawa niya tayong alalayang kagad. Aba, dapat lang. Kesa naman makuha ng godroom na yun ang sanggol na dinadala mo, na anak niya. Sa bagay, hindi bali na. Ang importante, wala na tayong kalaban. Patay na ang aswang na godroom. At nasisiguro ko pong magiging tahimik na ang buhay natin dito. Yan din ang hinihiling ko, Esther. Kailangang mapalaki natin na maayos ang sanggol na yan. Ay teka, paano kung dumating ang araw na kukunin na siya ni Malandok? Opo, hindi ako papayag, tiya. Dinala ko ito ng 9 na buwan at hindi ko papayagan na basta na lang niya kukunin ng anak ko. Sa bagay, pero mas makabubuti kung huwag mo nang isikreto ang totoo niyang pagkatao. Balang araw, ikaw rin ang mahihirapan kapag inilihim mo pa yan. Opo, Tia Leticia. Sasabihin ko sa kanya ang patungkol sa tatay niya. Alam kong balang araw, maiintindihan din naman niya yon. Tuluyang naging mapayapa ang buhay na magtiyahin. Kalaunan, tuluyang nanganak si Esther ng isang malusog na sanggol na lalaki. Namangha pa silang magtiyahin dahil makaraan lang ng ilang araw, nagawa ng makatayo ng sanggol at makapagsalita ng kaunti. Alam din ng sanggol na anak siya ni Malandok. Kaya madalas niyang hinahanap ang Diyos ng digmaan kay Esther. Isang araw, nang mabalitaan ni Malandok na nanganak na si Esther, nagpakita siya sa kanila. Kung nandito ka para kunin ang anak mo, hindi kami pumapayag. Dito siya lalaki sa amin at kung gusto mo siyang makita, Panginoong Malandok, ikaw ang bumisita rito. Tama si Tia. Hindi namin ibibigay sa iyo ang anak ko. Lalaki siya sa piling namin. At kahit na anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay sa pagkuha sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Bibisita lang ako sa anak natin. Alam ko namang hindi ko siya matututukan. Mas makabubuti kung nasa inyo siya. Magiging payapa ang buhay niya rito sa inyo. Maraming salamat po, Panginoong Malandok. Huwag po kayo mag-alala. Hindi namin pababayaan ang anak ninyo. Aalagaan namin siya sa abot ng aming makakaya. Tama si Tia Leticia. Hindi namin pababayaan ang anak natin. Subaybayan mo lamang ang paglaki niya. Kung sasama siya sa iyo, masasangkot lang siya sa magulong mundo mo. Yan ang hindi ko papayagan. May punto ka rin. Sige, bibisita na lang ako rito palagi para alam ko rin kung anong nangyayari sa anak natin. Mas magiging mabilis ang paglaki niya, lalo pat anak ko siya. Magugulat na lang kayo isang araw na magiging binata na siya. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagpaalam na si Malandok sa magtiyahin. Noong mga panahong yon, dahil himbing sa pagtulog ang anak ni Esther, nagpasya silang lumabas ng kanilang bahay para gawin ang mga nakabimbing gawain nila. Nasa kalagitnaan na sila ng ginagawa nila nang makarinig sila ng ingay sa loob ng kanilang bahay. Nagtaka sila kung ano yon, kaya patakbo silang pumasok. Ganun na lang ang pagkabahala nila nang makitang hawak ng anak ni Esther ang 2 Kris at pinaglalaroan niya yon habang humihiyaw. Diyos ko, kung bata ito, bakit mo pinaglalaroan yan? Alam mo bang pwede kang masugatan dyan? Esther, kunin mo at itago mong 2 Kris na yan. Baka sa susunod hiwain na niya yung balat niya gamit yan. Sige po, Tia. Teka, nakasabit niya sa dingding Hindi niya madaling makukuha yun. Pera na lang kung inakyat niya. Ay nako, talagang bata ito, oo. Sige na, itago mo na yan at baka kung ano pa ang gawin niya dyan. Akong kinakabahan sa kanya Kahit na anak ka ni Malandok tao ka pa rin. Mas usugatan ka kapag hindi ka nag-iingat. Pabayaan mo na, Tia. Mas babantayan ko na lang po siyang mabuti. Dahil hindi natin alam
kung ano pa ang makakaya niyang gawin sa susunod. Mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong puli. Mukhang medyo nabitin yata kayo sa kwento natin ngayong araw na to no? Well, bago tayo magwakas, ay hihilingin ko sana sa inyo na kung po pwede pagkatapos natin dito dalawin nyo naman po yung isang channel natin, yung Pamela Clamil. Ako po yung nagnanarate doon bilang si Lolo Pael at minsan ako po bilang Kabanong. Magaganda din po yung mga istorya natin doon. At sana po pag bumisita kayo doon, ay mag-subscribe rin po kayo dun sa channel natin kasi nasa 300,000 subscribers lang po yun. Sana po masuportahan nyo rin po. At sana mag-comment rin po kayo doon at mag-like or mas maganda, i-share rin po natin. So maraming salamat po. Muli ito si Kabanang nagsasabi sa inyong we love you all. Wakas.